So bago tayo magsimula mga kahombre ko, sa napakahabang gabi na naman natin mga kahombre ko kung saan ay pinapakinggan nyo ang aking magandang boses, meron po akong babasahin na baka hindi nyo masyado napansin ng mga nakaraan kong video. Ito po ay ayon sa isa sa mga tunay at lehitimong naging kakosa ni Norman Gusgusin. Nakasama ko si Norman Mangusin year 2020 sa Bikutan. Walang pangkat yan! Hirap na hirap sa bikutan yan kasi walang pangkat yan. Halos lahat ng pangkat galit sa kanya dahil hindi naggobernador yan doon. Ang huling pinakisamahan yan, hindi nga nabili ng pera, Sputnik. Nagmayores ako ng Sputnik matagal, nagsusugal yan doon. Walang binabayad sa tao. Natutulog lang yan sa isolation sa 4th floor sa komando. Takot siya dahil sa kayabangan niya. Ang huli niyang nakuha Sputnik, pero hindi niya napasunod. Inutu-utu lang siya sa bikutan kasi scammer siya. Hanggang nalipat yan sa MMDJ Annex 2. Kung saan yan, padlock. Halos naiyak yan. Tinapon kaming lahat sa Annex 2. Lahat ng mayores o nanunungkulan dahil sa kagagawan niya. Dahil nang i-scam siya ang buong building. Pero walang tatak yan. Ginawa lang siyang tanga-tanga hanggang nagbenta ng mga iligal na kontrabando. Tulad ng cellphone, sigarilyo, tobacco, 2 taon ko yung kasama. Kasi dapat bubuhusan ng Sputnik yan. Ako ang umalalay dyan kasi matagal akong nagmayores ng Sputnik. Nakikitatak lang yan. Walang planeta yan o kahit anong simbolo ng gang sa loob ng bilibid. Huwag niyang gawing katatawanan ng isang pangkat kasi magkakaproblema siya, lalo kung wala naman siyang tatak ng sige-sige Sputnik. May mga picture kami niyan. Nagkahiwalay lang kami kasi siya nakapag-bail, ako nandito pa rin sa New Bilibid Prison. 2 taon kong kasalo sa loob ng jail yan. Kaya kilala ko yan ng buong buo. Bihirang maligo yan, ayaw mag-toothbrush niyan. Matagal kong kasama yan, walang maitatago sa akin yan. 3 years akong nagmayores ng Bikutan. Sputnik, sa akin bumubong yan. Kilala ko pagkatao niyan, halos sa sahig lang natutulog yan. Hirap na hirap yan doon kasi ibang FLM sa laya at sa loob. Kaya nag-illegal din yan. Ayaw maligo niyan, halos underwear, hindi nagpapalit kasi hindi sanay sa dekolor na brief yan. So, makikita po natin na talagang yan ang katunayan sa likod ni Norman Gusgusin sa loob ng pilitan. Ngunit, ngayong araw na to, tayo po'y makakarinig ng iba't ibang mensahe sa mga nakasama niya sa loob ng piitan. 4 po yan sila mga kahombre ko. Enjoy! As the day goes by, talagang parang nababastos na niya. Parang sinisigaw na siya na, hawakan ko yung ano mo, yung suso mo, ganyan. Tapos meron na naman siya doon, naging babae. Ewan ko kung paano niya nauto, magandang babae, pero Muslim. Ginaganon niya pa din. Grabe! Ginaganon niya pa din. Pati Muslim, ginanon niya, ano? Nilapitan niya ngayon sa FLM. Sabi niya, pre, wag mong babastusin niya ka-SL ko. Ay, ganun ba, pre? Kala ko, hindi ka seryoso. Kala ko, trip-trip mo lang yan, eh. Sabi niya ganun. Tas, hindi, pre, kahit sino dito, kahit trip o hindi, wala kang karapatang mangganon. Oh. Wag mong hayaang may magawa ako sa'yong masama. Oh. So, nakita ko naman na kinausap din nung ka-SL ko. Nakita ko rin kung paano siya namutla. Tatakbo daw siyang senador. Siya. Ang dami siyang pangako doon. Marami siyang pinangako na marami raw siyang tutulungan, makalaya siya, manalo, matalo daw. Magpapakain daw siya, papakatay siya. Pakatay daw siya ng baka. Manalo, matalo, sabi niya. Ugong-ugong daw, sabi niya, boto daw siya, magbibigay daw siya. Binoto niyo siya? Buti na nga lang at di ko siya binoto eh. Ako brother, sa dampor siya ito, masabi ko sa'yo. Hindi totoo yung sinasabi niya saksakan, sa kulungan. Hindi, siya daw, boss ha? Siya mismo. Yung sinasabi niya na naipagsaksakan siya,
Malaking katarantaduhan yun, kagaguhan yun. Ano ang madalas gawin ng isang Norman Mangusin sa loob? Sa nakita mo, no? Sa nakita mo on how he moves, ano ang madalas niyang gawin sa loob? Magyabang. Magyabang. Hindi po makukumpleto ang araw without yabang. Nakikipagsaksakan, ng nakabewang sa bewang daw, saksakan daw. Totoo bang nangyayari yun doon? Ang uso po kasing saksakan doon sa puwet eh. Baka nagpapasaksak po siya sa puwet. Si Kosang Norman, sana konting respeto lang sa mga dapat tayo magbigay ng magandang halimbawa sa mga bagong papasok ng mga Sputnik. Kung talagang Sputnik kailangan, alam mo naman, makakuha yan, maselan. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At ito mga kahombre ko, sobrang ganda po ng ating content today. Kasi finally, atin na pong mapapatunayan at atin na pong matutunghayan kung totoo nga ba ang sinasabi ng ating bida na si Norman Gusgusin na siya daw ay dekalibre at siya ay respetado sa loob ng kulungan, mga kahombre ko ha. So, ang una po nating interviewin ay isang babae, mga kahombre ko. Magkatapatan po sila ng kulungan. Siyempre, alam nyo naman na bawal yung magkasama, lalo na lalaki at babae, di ba? So, magkatapatan po sila ng cell. Nakiusap naman po sa atin si Madam because obviously, ngayon may sarili na siyang buhay, may pamilya, may anak, may pinang-iingatan and all that. So, naka-blur po ang mukha ni Madam for respect. Anyway, mga kahombre ko, pero excited ako. Gusto ko itong papakinggan ito storya na to ni Norman Gusgusin sa loob ng selda. So, Madam, magandang araw sa iyo at maraming salamat sa iyong pagpapaunlak sa akin at sa aking mga kahombre. Marami ang nanunood sa iyo today. Pwede ba naming malaman kung anong year ka napapasok sa loob at kung bakit at saan ka nakulong? Year na nakulong po ako is 2021 sa Taguig City Jail Female Dormitory po. Bakit? Bakit ka napasok? Kasi po syempre kabataan, napasama sa mga barkada, napabisyo, sakto naman po noon, yun po yung mga kasagsagan ng talagang mga hinuhuli po War talaga on drugs. War on drugs. Alright, so yun yung motibo bakit ka naipasok sa kulungan. Now, tell us your story. So, yun, katapat mo. Kasi yung katapat po ng female dormitory ng Taguig City Jail is yung Annex 2 kung tawagin. So, yung katapat po na yon, hindi po siya yung usually na selda ng mga lalaki sa mga city jails. Ano lang po sila, sa isang selda parang 7, hindi yung maabot minsan ng 10. So, parang it's either foreigners, yung mga nandun, foreigners, or artista, parang yun kasi yung parang mas safer place sa kanila. Okay. So, katapatan po namin sila. So, syempre sa mga buryong-buryong na ng mga nakakulong, syempre nagkakaroon po kami ng mga senyas-senyasan. Conversation. Senyas. So nagkakarinigan kayo, no? Nagkakarinigan, ano? Yes, pagsigaw, pero usually po kasi ang ginagawa, senyas, parang mga A, B, yung mga sign language, kumbaga. Okay. So, ganun po. Okay. Ganun po yung eksena. So, as the time goes by, may nagkaroon po ako doon ng parang SL kung tawagin. SL. Anong SL? Sign language. Sign language. Grabe, ang hirap pala sa kulungan pag ganun-ganun ka. Okay? Opo. Paano yun? Paano yun sabihin na kamusta ka na? Paano yun sa loob? Pag letter lang po. K-A-M-U. Bawal din maingay. Kasi po minsan po kasi syempre pag gabi na,
Siyempre, matutulog na po, respeto na sa mga kasama. Tas hindi lang naman ako actually, kahit yung mga iba ko ring mga kasama, meron silang mga kanya-kanya mga, sabihin na natin parang mga boyfriend. Ayun. Pero kasi, yung sa amin nung naging ka-SL ko, medyo malalim-lalim. Parang medyo, pati mga family na namin, nagkaroon na ng mga ugnayan ba. Dinadalaw na rin ako ng magulang niya. Wow, okay. Ganun po. Dumating po yan sa FLM noon. Parang tunog, FLM, vlogger, ganto, ganyan. Madaming malupit. pera yan, ganyan. Oo. Aha. Kasi yung iba rin naman po kasing mga babae doon. So, mga high value po yung mga nasa tapat namin. So, let's just say, mga may pera din. Yung iba po doon, parang nagiging mag-boyfriend, tapos parang sinusustentohan ni lalaki si babae. Ganon na nagiging eksena. Siya po, dahil, dumating si FLM, nandyan siya, ganyan. Ngayon po, meron po akong karancho kung tawagin, karancho. Kasama sa pagkain, kasalo. Grabe, iba-iba po yung mga terminologies dito. Okay, sige, karancho, go. Maganda po Bumbayin yung yung kasalo ko nun sa pagkain. Na parang natipuhan niya. Ni Norman Buscusin. Okay. Ngayon nagyayayabang. Keso magbibigay ng gantong pera, 20,000, ganyan. Di kami naman ng mga kaibigan niya doon, sinasabi na, ang swerte mo. Siyempre, sa aming mga nandoon, parang ang laking bagay na. Sobrang grabe na yung 20K. Sobrang grabe sobra. na yun. Okay. Kasi, bawat kilos mo, kailangan tubig, bibilin mo. Kung gusto mo minom ng tubig na maayos, bibilin mo. Pagkain na maayos, bibilin mo. So, parang ang laki na talaga ng 20K. Okay. So, syempre, dahil nangangako siya na iintindihin, ibibigay yung mga pangangailangan. Syempre, kami naman ngayon, sikat na sikat siya sa amin, mga babae. Ang swerte mo dahil si FLM ay parang jowa-jowa mo. Naghintay siya. Ipapadala ko na ngayon, tatawagan ko si sekretary ko, ganito, ganyan. Ang dumating, unang-una, is 3K. Ang layo dun. Okay. Ang layo. Di syempre, parang nagulat ngayon kasi inutusan niya na, not inutusan, parang sinabi niya, bumili ka na ng mga kailangan mo, ganito, ganyan. Siyempre, dahil excited, at feeling naman namin noon, totoo. Talagang lista siya talaga ng mga bibilin niya, at nagpabili. So, nakakaawa kasi yung nautusan is kulang yung nabigay na pera. At nagkaroon pa ng utang ngayon tong kaibigan ko. Walang naibigay na pera si, No, si I mean 3K lang. Sa pinangako niyang 20K. 20 mil. Okay. Oo. Okay. So, parang ang sinasabi niya is, isusunod na lang daw kasi wala daw sa bahay yung parang secretary niya or whatsoever. Sige, hintay kami. Pero kasi parang ang nangyayari kasi, kailangan, parang show up niya sa mga tao doon na meron siyang jowa, meron siyang ka-SL, na maganda, na bumbayin, ganon. So, niyayabang niya talaga. Kasi hindi masyadong namamansin yung friend ko na yun kasi nga, syempre, maganda din talaga naman. Parang sineshow up niya, tas binabastos na niya. At as the day goes by, talagang parang nababastos na niya. Parang sinisigaw na siya na, hawakan ko yung mo, yung suso mo, ganyan. Sa kulungan mismo, yung Kasi magkatapat parang kayo, ang pinakalayo lang Ito yung sa amin, tas basketball court. Tas may pinaka-boundary na, kasi ibang jail na sila Tapos, yung jail na nila. So, talagang so nagkakakitaan din. Correct. Talagang, kaya nga alam niya din na maganda din talaga yung kaibigan ko, no? Nung una, inaano lang, panapalagpas lang ng kaibigan ko. Pero pag nandun kami sa loob ng namin, ng selda namin, parang nagsalalabas siya ng sama ng loob na parang, grabe naman yan. Grabe naman siya ganyan. So, parang ang naging mentality na ng friend ko is, makuha ko lang yung sinabi niya talaga, hindi ko na aanuhin yan. Okay. So, umasa. Siyempre, yun na yung parang naging imbis na parang okay siya na mag-usap sila ng maayos, parang ang nangyari na, nagagalit na tuloy sa kanya, na parang gusto na gantihan siya, hindi ko talaga papansinin yan, ganyan. Kasi nambabastos na, sumisigaw, o na ganun nga.
Ano-ano mga sinisigaw niya sa naalala mo? Yun nga, yung hawakan ko yung suso mo, ganon. Okay. Ano pa? Hawakan ko yung suso mo. Ano pa? Paglabas natin akin ka, mga gumaganon siya doon. Which is parang syempre, mga ano yung mga tao doon mga halangang bituka, kumbaga. Oo. Kumbaga mga Tama. ano din. Iba mag-isip. Oo. Siyempre, naano nila yung tao na parang nire-respeto nila dati yung babae na yun. Ngayon, ay, binabastos-bastos na lang. Binabastos-bastos lang pala. Okay lang pala. Ay, okay. Parang ganun na yung So, ang ending, ginaya-gaya na rin siya or hindi naman? Hindi naman, kasi kahit naman ganun yung mga nakakulong is, meron naman talaga silang mga... Respeto. Oo, kasi meron silang mga parang Magna Carta kung tawagin O na bawal talaga mangbastos. Kahit nga kunwari dalaw ka lang, tapos bawal kang kausapin or kaunuhin ng iba hanggat hindi po mapayag yung dinadalaw, ganon. Buti na lang din, may respeto. Kaso kasi, dun sa kanila kasi, hindi, dahil nga hindi siya yung usual na nakulungan na may Sputnik, may Bahala, may yung mga ganon na gang. Parang konti lang sila. Tapos mga foreigners pa yung iba na parang hindi naman alam yung mga ganyan. Oo, tama. Hindi masyadong nagiging yung ganong rules. Okay. Hindi siya pasok yung rules na yon. Oo. Pero syempre, dahil nga dun sa time na boyfriend naman, dun naman papasok yon. Okay. So, hindi na siya pinansin ng friend ko. Hindi na siya pinansin. Kasi parang na puno na. Tas wala na ibigay. Basta yung 20K Wala, na hanggang ganun pangako, lang. Oo. 3K na lang talaga yun na yun. Natapos na yun ng Oo. gano'n. Okay. Correct. Tapos, gagawin pa niyan, pag kunyari, may mga liga-liga, ganyan. Sisigaw. Bibigyan ko ng dadagdagan ko yung premyo yan, ganyan. 10K, kunyari, 10K. Pero hindi naman darating. Or ang dadating, 1.5, mga ganun lang. So, anong ginagawa ng mga cellmates niya na nangangako siya ng ganyan? Tapos wala naman siya talagang tinutupad. Nung una sila parang, uy, maangas to uy, matikas to ganon. Pero yung ganon na nga, lagi-lagi, ganon na lagi-lagi. Kasi syempre, wala namang natatagong lihim talaga doon. Wala. Oo. Kakalat at kakalat, may masasabihan at masasabihan. At isasabihin din ng isa hanggang sa Kumalat pasa na. Wala na, parang, ay, ano lang pala to, puro yabang. Ngayon, wala na masyadong pumapansin-pansin sa kanya. So, dumating yung time na ito na nga yung about na dun sa nag-uusap kami nung ka-SL ko or boyfriend ko. Okay. Kasi hapon yun. Oo. Pumasok yung ka-SL ko sa loob ng selda nila. May kinuha. May ipapakita kasi sa akin na parang damit-damit. Nung pumasok, tapos biglang tumapat sa akin. Sino? Si FLM. Okay. Tapos sumenyas ng ganun. Oh. Okay. So, syempre, sabi ko, Tapos sabi niya, oo, ikaw. Sabi niya sa akin. Hindi ko pinansin. Syempre. Nintay ko na lang yung KSL ko. Sinabi ko nga, dumating KSL ko, sinabi ko. Okay. Sabi ko, walang yayan, bakit bastos yan? Sabi ko ganun. Okay. Kitang-kita kasi pag hapon, parang lahat kami mga babae nakahilera dahil mga kausap namin yung mga ka-SL namin. Sila rin mga lalaki nakahilera din, ganun. Ayos. So parang ang daming tao. Makikita ka lahat halos. Tapos hindi lang yung isang floor, hanggang third floor pa yun. So lumalabas kayo lahat? Lumalabas? Yeah, oo, ng pinaka-selda. Pero kasi meron pa rin talagang boundary. Okay. So mas malapit na kayo? Mas kita nyo na yung isa't isa? Konting-konti lang. Okay. And then tapos nun, yun nga, sinabi ko sa kanya. Siyempre, biglang uminit ulo na itong ka-SL ko. Siyempre. Siyempre, hindi naman din mapapasok. Ako, hindi ko siya sinasabing mabait na tao. Pero hindi rin naman makakapasok yun doon kung hindi rin naman din talaga kaya yung sarili niya. Tama, obviously. Oo. Ang ginawa, nilapitan niya ngayon sa FLM. Sabi niya, pre, wag mong babastusin niya ka-SL ko. Ay, ganun ba, pre? Kala ko, hindi ka seryoso. Kala ko, trip-trip mo lang yan Sabi niya ganun. Tas, hindi, pre, kahit sino dito, kahit trip o hindi, wala kang karapatang mang ganun. Wag mong hayaang may magawa ako sa'yong masama. So, nakita ko naman na kinausap din nung ka-SL ko. Nakita ko rin kung paano siya namutla.
So, duwag siya talaga, kumbaga. Even there, duwag talaga. Kasi hindi siya po pwede pumorma-porma doon. Wala siyang, Ay, oo, kunwari delikado kung may na yun. bodyguard man kuno siya, wala siyang bodyguard doon. Delikado yun, no? Delikado na Oo. doon. So, nung pagkasabing ganun, tumapat ulit sila sa akin. Nag-sorry. Pasensya na. Ganto, ganyan. Pero, ang ginawa naman niya, after nun, lumipat sa ibang babae. Ganun na naman yung ginawa. Okay. So, parang, ano yun? Parang, nag-sorry ka, pero masabi lang kasi natatakot ka na may Oo. mangyari sa'yo. Ganon. Kasi So, wala sa ka iba namang na lang. kilig. Oo. Parang ganun. Parang sabi ko, ay, hindi ata to pwede. Parang, grabe ata to. Mhm. Hanggang sa tumatagal, wala na halos pumapansin sa kanya. Oh. Tapos meron na naman siya doon, naging babae. Ewan ko kung paano niya nauto, magandang babae, pero Muslim. Mhm. So syempre kung sa amin na hindi Muslim ang relihiyon, medyo yung iba okay, yung iba Muslim paano mo ba masasabi 'yon? Ano sila, very, very private. Hindi sila kung Oo, kani-kanino ganon. nakikipagrelasyon. Ayaw nila no? ng mga ganon-ganon. Di ba nga, Tama. nakatago pa sila minsan. Oo, correct. Oo. Correct. So parang talagang precious talaga sa kanila ang kanilang Yes. pagkababae. Oo, tama. Although di ko naman sinasabi na sa ibang religion, hindi. Syempre ako naman yun. Oo, Pero oo, ang tama. iba talaga kasi talaga yung mga Muslim. Iba ang Muslim, oo. Ginaganon niya pa din. Grabe! Ginaganon niya pa din. Pati Muslim, ginanon niya, ano? Sabi ko nga, bakit ganun? Parang ganun yung tingin niya sa mga babae. Kaya sobrang, nung pinanood ko yung vlog mo nung nakaraan na parang tungkol dun sa pinakasalan niya, kung ganun-ganun din niya, grabe yung gigil ko. Oo, Sabi ko, kaya exactly. pala, kasi yun nga pinakasalan niya kung ganun-ganun niya. Paano pa kaya kami lang? Tama. Di, Diba? wala talaga. Ang bastos talaga ng bunganga niya. Kasi imagine mo yung pinakasalan niya, kung ano-anong pinagsasabi niya. Kumakain ng burat yun, si Mayo. Bobo mo. Pwede ba di maka-score? Siyempre, pakakainin ko ng titi yun. Ano ka ba? Si Mayo, di naka-score. Bago daw buwaka ako. Tarantado, kumakain ng burat yun. Oo. Bobo. Kahit parating mo kay Mayo, kumakain ng titi yun. Siyempre, pinakain ko ng titi yun. Ano ka ba? Hindi siya pwede magmayabang sa akin. Silang pamilya niya, lahi niya. Bakit hinampas ko ng titi sa mukha yun? Correct. So, ayun, parang yun yung nag-trigger sa akin na parang, ay hindi pwede to. Parang dapat malaman din ng mga tao kung ano yung talagang tunay na ugali niyan. Kaya nga habang nanonood ako sa kanya, pag pinapanood ko siya, yung mga yabang niya, inis na inis ako kasi alam ko naman sa sarili ko na wala yung yabang niya na yun. Hindi totoo. Hindi totoo. Hindi totoo. Wala. Hindi totoo. You know it, lalo na nakasama mo siya. Ilang taon mo siyang nakasama, actually? Actually, after noon, 2022, nalipat ako eh. So, nalipat ako ng ibang jail. So, yun yung natapos yung So, mga 1 year, mga 1 year, gano'n. Oo, mga 1 year. Siya, nagyayabang siya sa mga empleyado. Kinukwento kasi sa akin nung KSL ko eh. Na kesyo, papagawa niya daw yung ganito, papagawa niya daw yung ganyan. I'm not sure kung talagang napagawa lahat. Pero kasi, isa yung ginagawa niya para hindi siya ganong mapag-initan, irespeto Correct. siya, kumbaga. Oo, pero kasi, hindi rin lahat naman ng sinabi niya is nagawa niya. Grabe. Ano ba talaga to? Like, ganun siya talaga, no? Yung talaga Ganun yung talaga ano siya. niya. Oo. Grabe. Hindi ako makapaniwala na may ganun talaga mga tao, no? Ang weird. O kasi ang yabang eh. Di ba tumakbo-takbo pa siya na senador? Oo, senator. Doon na nakakulong pa nga ata siya ng pagkakaalala ko ha. Kasi meron pa siya mga poster na kinabit-kabit doon. Hindi na nakakainis dahil hindi naman kagwapuhan eh. Tama. Okay. So, kumbaga, pinagmamalaki niya, natatakbo siya. Iboto niyo siya. Na parang, iboto niyo ako. Kasi kahit naman nakakulong, pwedeng bumoto Pwede naman eh. Oo, pwede naman. Siyempre naman. So talagang kinukuha niya din talaga yung mga simpatsya. Kaso kasi wala talagang mabugay. Puro yabang. Walang nagre-respeto sa kanya doon? Or meron naman? How about sa mga Nung mga police? una meron eh. Nung mga una meron. Okay. Pero habang nakikilala mo, habang araw-araw lumilipas nalalaman namin yung totoo.
ayun na, wala na pumapansin. Pero may nasabi siya na siya daw, anyway, hindi siguro dyan, no, kung saan kayo nagsama. Doon siguro, sa ibang city jail siguro yon na sinabi niya, gobernador siya. Now, eto, no. So, hirap sa experience ko, mahirap makaabot sa puntong ganun. Sa pagiging gobernador. Kailangan may mapapatunayan ka. Oo. So, tatanungin ko lang sa'yo, no. Sa'yo lang, no. Sa opinion mo lang, sa tingin mo, yung klase niya na yon na bilang siya ay isang inmate, do you think meron siyang potensyal na maging gobernador, yung ganong klaseng inmate na tulad niya? Anong pangkat mo? Sputnik. Sputnik. Kaya mo patunayan yan? Oo naman, boss. Okay. Totoo ba na ako daw, nung ako yung gobernador nyo, tagalinis daw ako ng inidoro? Malabo yan, boss. Wala. Dahil bago ka maging gobernador or ang tawag doon mayore. Dapat bago sarili mo, iisipin mo muna yung pangkalahatan. At saka una sa lahat, wala naman siya sa totoong kulungan, tama? Correct. Sabi mo nga, kasama yung mga VIP. Yung nandun, oo, wala talaga. Wala siya. Hindi niya naranasan dun sa kulungan na yun, yung talagang hirap talaga. kung paano na. So ngayon, sinasabi niya rin, no, na siya daw ay Sputnik. As you said, sigurado na wala tong pangkat. Kasi dun, kung saan siya nakakulong, walang pangkat. Tama? Sabi mo. Doon. Sa nakasama ko siya, ha? Ewan walang ko kung pangkat doon. sa ibang hindi ko siya nakasama. Basta doon sa nakasama mo siya, walang pangkat doon. Tama? Walang pangkat na parang kinikilala na magsasama-sama. Pero kunwari, kung ikaw Sputnik ka na pumasok doon, okay na yun. Okay. So, ayun, mukhang nasagot na po yung ibang katanungan natin, mga kahombre ko. Ito una pa lang po ito sa ating interviewin. Sige, okay. Meron ka pa bang ibang sasabihin ngayon sa kanya? FLM, hindi mo man ako maalala or maalala mo man ako, sana wag mo nang gagawin yun sa ibang babae. Kasi kami, kung maliit man ang tingin mo sa amin, dahil nakulong or whatsoever, babae pa rin naman kami, may nararamdaman pa rin kami. At dapat, dahil may asawa ka nga sabi mo, dapat hindi ikaw ang unang-unang babasto sa mga babae. At balay mo, may anak ko, hindi ko lang alam kung may anak kang babae, I don't know. Pero kung darating man ang panahon na magkaanak ka na babae, hindi mo gugustuhin na gawin yung mga ginagawa mo sa anak mong babae. Ayun lang. So maraming salamat, Madam, sa iyong kwento ukol kay Norman Gusgusin. Maraming salamat. God bless you. Thank you. Mga kahombre ko, meron nga pala ako na-discover na isang remittance app na literal na napakalaking tipid para sa mga Pinoy working abroad. Introducing TapTapSend! Alam niyo naman mga kahombre ko na naging OFW din ako sa England for 5 years. At sa totoo lang, hindi madali ang naging buhay ko doon. Nakakapagod ang trabaho, napakatinding sakripisyo para lang makapagpadala ka sa pamilya mo. Tapos sa dulo, hindi pa makapagtipid ng maayos. Dahil nga mga OFW ay nagagawang magbayad pa ng napagkalaki-laking halaga para sa transaction fees na yan, magkano rin yun mga kahombre ko, di ba? Oh, no. Pwede mo na sana yung ilaan sa ibang bagay. Pero buti na lang, ang problema na yan ay hindi mo na mararanasan dahil nga kay TapTapSend. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTapSend. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Saktong-sakto, malapit na ang bare months, ano pang hinihintay mo kahombre ko? I-TapTapSend mo na yan.
Ito po si Boss Miguel, mga kahombre ko, ay literal na nakasama ng ating bidang-bida na si Norman Gusgusin. So ating pakinggan ngayon ang masasabi ng ating kaibigan na si Boss Miguel dito kay Norman Gusgusin noong nakasama niya ito sa bilangguan. Boss Miguel, magandang araw sa iyo, no? Magandang araw din po. Boss Miguel, gusto lang namin magpakilala ka muna, background mo. Bakit ka napasok sa bilangguan at kung saang bilangguan yon? Ako po si Angelito. Ngayon, taong 2021, March, nahuli ako. Nakulong ako sa TCJ sa kasong na illegal possession of firearms. Okay, firearms. Okay. Ilang taon ka, boss? Mahigit na rin, mahigit 2 taon din. Okay. So nakasama mo siya sa panahon na yun. Saan kayo, boss? Saan yung jail? TCJ ako sa main building, TCJ. Siya naman TCJ. nasa tapat namin, sa building namin siya. Saan to, boss? Saan yung TCJ? Anong syudad yun? Camp Bagong Diwa. Okay. Camp Bagong Diwa. Okay. So ngayon, boss, pwede nyo ba kaming kwentuhan dito? Kasi sobrang dami na naku-curious, no? Kasi pinagkakalat niya na siya daw ay gobernador sa kulungan, mayores. Gobernador, mayores. Hindi ko alam kung yun ba yung tamang term, boss. Pasensya ka na, ha? Pero yun daw siya. So, Doon, kung sakali mabalik ako, respetado ko ng tao ron, respetado ko ng lahat ng pangkat. At naging gobernador ako sa kulungan. Tarantado ka. can you explain us yung experience mo with this guy? Ayun din yung mga kinukwento sa amin doon kasi kabilang building siya eh. Ngayon, ang kwento sa amin, ganun daw, may katungkulan daw. Di, syempre kami naman curious din kami. Gusto namin malaman totoo, di. Yung mga kasama ko naman sa kulungan, humingi ng tulong sa kanya. Kasi syempre, kilala siya na dagger siya. Siya mapera daw. Ngayon, sabi niya, sige, send mo yung Gcash number nyo. May mga nag-send ng Gcash number. Lumaya na ako lahat-lahat. Wala namang nagpadala ng pinangakuhan siya. Tutulungan daw niya makalaya. Ang bihira. Bago ako lumaya, mas marami pa ako natulungan sa kanyang makalaya eh. Kasi nung time na yun, nag-aasikaso ako sa may mga lumalapit, humingi ng tulong sa BJMP. Ngayon, nilalapit ko yung kaso. Parang kasi dapat, sabi niya, laya na raw sila. Pambira, sabi ko, ano nangyari dun sa Sabi ni idol mo na si Mangustin ba yun? Mangusin. Kala ko si Mangustin. Si FNL na sabi mapera daw siya. Pagmamalaki niya doon, may pera daw siya, papadala daw siya ng bigas. Sabi niya, papakatay daw siya. Marami siyang pinangako doon nung nandun kami sa loob. Pwede mo bang isa-isahin yung pinangako niya, boss? Isa-isahin mo naman yung pinangako niya. Pinangakuan niya. Sabi niya, papadala daw siya ng bigas. Bawat selda daw. Selda. Di, papadala daw siya sa mga ibang kasama ko na humingi ng tulong. Tulungan daw niya. Bigay daw Gcash number. Siyempre, bigay sila ng Gcash number. Tapos silang lahat-lahat. Ilang taon na lumipas. Wala man lang dumarating na Kahit Siyempre, sa bullshit namin. Sabi ko ba yung taong to, sabi ko, kala ko pumapera yan. Hindi nga inaasar namin ngayon. Oy, tinatawag namin siya sa kabilang building siya eh. Tinatawag namin. Tropa, negro. Tingin-tingin lang siya. Tapos sinasar namin, kinabukasan, nakikita namin. Oy, yan pa rin yung suit mong damit Akala ko ba mapera ka? Asar namin ng Di siguro araw-araw, ganun sinasabi namin. Na bullshit. Sabi, pabubugbog daw kami. Sabi, sige, sinong pwedeng kausapin yan? Pabubugbog ko yan. Magbabayad ako. Sabi niya, babayad ako. Sabi ng mga kasama ko, bigyan mo yung pangalan natin. Anong selda tayo? Nagsesenyasan sila sa kamay Sino kasi sa kulungan, Ang galing, no? Pag-uusap doon sa kamay. Senyasan, no? Sabi, galing. Magbabayad daw siya ng ng 15,000. Pabubugbog lang daw kami. Di sabi niya, sige. Sige, sabi mo, ikaw bubugbog sa akin para magkapera ka. Bakit ito maging totoo na? Kahit paano mabugbog kami, basta magkapera tayo dito. Hati-hati na lang tayo. Tayo, sanay naman ako mabugbog. Sabi niya. Di, binigay Gcash number. Inaantay namin padala. Hindi naman nagpadala. Wala rin. Kaya sabi niya, wala. Buro ka. Lagi namin sinisigawan doon. Oy, maligo ka naman. Yan pa rin ang suot mong damit, kaya papera ka. Tapos,
Sartalo siya tuwing nakikita kami, pumapasok na lang sa loob, di na lumalabas. Hanggang sa nabalitaan na lang namin, hero, na lumipas ng taon, tatakbo daw siyang senador. Di ano siya, nangako, dami siyang pangako doon, marami siyang pinangako na marami raw siyang tutulungan, makalaya siya, mananalo, matalo daw. Magpapakain daw siya, papakatay siya. Pakatay daw siya ng baka. Manalo matalo, sabi niya. Ugong-ugong daw, sabi niya, boto daw siya, magbibigay daw siya. Binoto nyo siya? Buti na nga lang at di ko siya binoto eh. So, nagpaskel. Oh, nagpaskel. Tapos? Nagpaskel siya ng tarpaulin. Tatakbo daw siya senador. Silaki ng kalendaryo ni nung kalendaryo ng Taguig. Nakalaki, sabi ko, mapera to, bakit alit ng tarpaulin niya? Yung tatakbo ka senador, gano'n lang yung tarpaulin mo, gano'n kaliit. Akala namin na mapera talaga, wala. Sabi ko, wala to. Puro wento lang itong taong to. Hinayaan na lang namin siya sa niya, hanggang sa tuwing makikita, inaasar na lang namin inaasar, araw-araw, hanggang sa nagsawa na, hindi siya tumatambay doon sa bintana, sa may terrace, wala na. Nagsawa na, asar talo siya eh. Grabe. So, araw-araw nyo siyang inaasar, so hindi siya gobernador, tama? Ewan ko, anong klaseng gobernador siya. Ngayon ko lang narinig yung gano'n eh. Sa kulungan kasi, mayores lang ang doon eh. Yung gobernador, ewan ko, kanya napulot yung gobernador yun eh. So, walang totoong gano'n? Walang gobernador? Mayores ang meron, tama? Mayores pang kalahatan, kasi may mayor. Tapos mayores pang kalahatan. Meron pang mataas sa mayor, yun yung mayores pang kalahatan. Oh. Ngayon, siguro, sinasabi niyang gobernador siya, maaari sa munti, meron yun. Pero dito, wala. Ewan ko saan niya napulot yun. At saka, boss, may question ako. Para maging mayores ka na lang, kunwari, mayores, ano ang dapat mong mangyari? Anong dapat mong gawin? Anong dapat mangyari sa'yo? Paano ba yung sistema doon noon? Doon, kailangan doon eh, mapera ka. Para maging mayores? Oo. Hindi ko alam kung kumupas na siguro yung pera niya nung bandang huli. Parang balita ko, wala eh. Daw eh, GoPay daw eh. Nag-GoPay na. Kumupas na raw. Wala. Sabi niya, ang dami niya kasing kwento eh. Ang dami niyang kwento. Grabe, boss. Alam niyo naman yan. Even yung mga gold bars daw, kayamanan daw ng mga Marcos nasa kanya. Si Manny Pacquiao, may utang sa kanya. Billion. Ay, yan ang sabi niya mismo. Totoo yan, ha? Ito si Manny Pacquiao, napag-ahalatang nagiging trapon. Alam mong may utang sa akin yan, hindi pa nagbabayad eh. $30 million ang utang sa amin yan. 30,200,000 US. Marami nagsasabi, kalahati daw. Totoo, kalahati. Hindi eh. Hindi ko alam kung totoo ba eh. Doon na nga lang sa loob eh. Wala, nangako ng bigas. Kahit bigas na lang. Wala yun talaga. Okay na wala dumating. Bigyan mo may 2 taon ako dun. Wala kahit ano sa'yo? Wala? Zero sa inyo? Selda namin sa sa butas namin. Wala. Kasi sa tapat lang siya ng building namin eh. Wala talaga. Hindi man lang nagpadala kahit tinatanong ko yung mga kakosa dito sa taas, mga Sputnik, wala daw. Hindi raw nagpadala. GoPay daw. So, ngayon, boss, may question ako sa'yo. Madalas din niyang iniyayabang na siya daw ay Sputnik. Ikaw ba Sputnik? Ano bang pangkat mo doon? Ako sa ako eh. Sa Kuwerna ako, sa baba. Ikaw, boss, Sputnik ka ba? Sputnik ka ba? Ay, hindi ako hindi ako nagpatatak doon. Okay. Pero do you think na siya ay Sputnik? Kasi sabi niya, ganun, yun daw yung pangkat niya, gobernador siya sa Sputnik. Oo, siguro. Pero sa tingin ko, doon kasi, para sa akin sa akin lang kasi, yung mga tao kasi na para sa akin sa pananaw ko, kapag ikaw nagpatatak ka, nagpasimbol ka, hindi naman sa akin na inaano ko yung grupo nila. Pag ikaw nagpatatak ka, nagpasimbol ka, siyempre, parang sinabi mong babalik ka uli sa kulungan. Ito siguro ang tao to, nagbabalak siguro uling bumalik. O siguro naiisip niya bumalik uli doon. Kaya nagpatatak siya. Pero ang lumalabas kasi, boss, is wala siyang mapakita na tatak. Kumbaga, madami kasi siyang ginagamit, boss, Take note. Sa social media, kung nanonood ka, for example, ang dami niyang ginagamit. Alpha Kappa Rho daw siya. Pero itinanggi yun, boss. Itinanggi yun. Hindi siya Alpha Kappa Rho. Yung chairman ng Alpha Kappa Rho, itinanggi siya. Pero yung gagamitin mo, yung ngalan ng Alpha Kappa Rho para i-declare o i-pretend mo yung sarili mong akro ka na binigyan ka noong 2009 habang ako ang chairman ng GMA Cavite, hindi ko yan papayagan. Hindi ka
legit na akro. Tandaan mo yan. Hindi ka tunay na akro, hindi ka membro ng akro, at lalong hindi ka mataas na opisyalis ng akro sa buong Kabiting, sinasabi mo. So ngayon, sinasabi niya na Sputnik siya, gobernador siya sa kulungan, mayores siya sa kulungan. Pangalawa ka na, boss, na na-interview namin, ha? Pangalawa ka na sa na-interview namin na may kaalaman sa kanya sa loob ng kulungan. Sa nakakita sa kanya, nakasalamuha siya, let's say. And pangalawa na kayong ganyan ang kwento. So, ibig sabihin, itong tao na to ay isang malaking kwentong barbero. Tama? Wala. Gope yan. Wala ang isang salita yan. Puro wento. Wala. Masabi ko talaga, wala. Asar talo nga siya. Doon nga lang sa inaasar namin siya. Wala siyang magawa eh. Ito, totoo to ha. Sinabi niya to, boss ha. Hindi to galing sa akin. Sinabi niya, boss, na siya daw ay nakipagsaksakan sa kulungan nang nakatali sa bewang tas saksakan. Laban ako ron. Yung laban namin sa kulungan nun. Oh, kasi nakipaglaban ako sa kulungan. Nakatali parehas bewang namin. Tapos may dala kaming panaksak. Yung panaksak namin, ano lang, yung toothbrush, yung hawakan ng toothbrush na hinasa. Oh, yun lang. Ginawa ko sa kulungan yan, sa annex to. Oh, nangyari sa amin yan. Bago ako nakakuha ng respeto sa mga kapwa ko bilanggo, nangyari yon. Mahilig daw siya doon, boss, sa ganon. Do you believe that? Alokohan yun. Sabi niya, boss, ha? Sabi niya. Wala. Okay pa yung may kahit naman suntukan siguro, dilalaban yan eh. Sa akin nga, boss, wala naman akong kaalaman sa suntukan, wala ako respeto sa inyo kasi kayo talaga yung mga legit. Ako, wala akong kaalam-alam sa kahit na pero ayaw niya rin makipagsuntukan sa akin. Pero siya yung naghahamon sa akin. Ako, brother, sa dampor siya ito, masabi ko sa'yo. Hindi totoo yung sinasabi niya saksakan, sa kulungan. Hindi, siya daw, boss, ha? Siya mismo. Yung sinasabi niya na naipagsaksaan siya, malaking katarantaduhan yun, kagaguhan yun. Kalokohan yun. Galing ako sa loob, minsan wala akong doon. Wala akong narinig doon, nakakita doon. Bimot, pa lang yan City Jail pa lang yan, Taguig City Jail pa lang yan. Kalokohan yung sinasabi niya, wala akong doon. Diba? Magtatali sa bawang. Mas maganda pa magtali siya sa leeg, maniniwala ako. Doon marami doon nagtatali sa leeg. Ay, totoo ba yun, boss? Oh my God, may mga nagtatali sa leeg talaga doon? Hindi na kinakaya. Mga nai-stress. De-depress, mga ganun. Marami doon. Ay, grabe, kawawa. Anyway, mga kahombre ko, nakita naman po natin. So, isa po sa nakakita mismo, na nakasalamuha, let's say. Ito si Norman Gusgusin, hindi naniniwala na siya ay nakipagsaksakan sa kulungan, okay? Malaking kalokohan yun. Mga kahombre ko, so yung Camp Bagong Diwa City Jail sa Taguig, hindi po totoo yung sinasabi ng tao na ito na si Norman Gusgusin na siya ay nakipagsaksakan sa loob and all that. So wag po tayo magpapaniwala kasi mga kahombre ko, natatarnish po ang pangalan ng Camp Bagong Diwa kasi yun yung iniyayabang niya, boss. Bawal yun. Bawal yun. So makikita nyo na imposible po yung mga pinagsasasabi ng tao na ito at napakasinungaling talaga. Kasi kahit anong mangyari, alangan naman pabayaan sila ng mga pulis na nandun. Alangan pabayaan sila ng warden doon. Malabo yun. Kwentong anime yun. Ayun baka yan. Baka yan mahilig magawa ng mga kwento-kwento. Pangarap siguro niyang mag-create ng mga story, ng anime. Hindi yata ito ng anime eh. Sabi niya pa, yung toothbrush daw na may patalim. Yung toothbrush na matalim, yun daw yung gamit eh. Sabi niya. So, galing yan sa kanya. Brother, yung toothbrush na sinasabi niya, pambutas ng pambutas ng edits yun, panggawa ng ng bulitas. Bakit doon yung ginagamit yun? Baka tinalian siya sa baywang nung kinabitan siya ng bulitas. Ay, gag. Boss. Sabi niya, boss, ha? Oo. Totoo yun. Yung sinasabi niya toothbrush, totoo yun. Pero, ano ba yun, boss? Pwede ba explain sa amin yung toothbrush? Siyempre, boss, wala akong idea. Ano yung mga toothbrush? Ano yan? Ano yung bulitas? Hindi ko rin alam ano ibig sabihin nun. Oo, yung bulitas kasi yan yung marami kasi doon yung halimbawa yung uso kasi nung time ng pandemic, yung mga salamin, yung mga face mask, tas yung face shield. Okay. Face shield. Yung mga plastic noon, pinuputol yun, binabali, tapos
kakaskas mo lang sa semento yun hanggang maging bilog yun. Pag naging bilog na yun, kakaskas mo naman sa ano yun, pakikinisin mo yun sa papel, sa karton, para kuminis. Tapos ngayon, ang ginagawa doon, yung toothbrush, minsan naman yung sa face shield na yung stick niya, yung dito, na pinapatulis yun, yun ang pinambubuta sa balat ng edits. Tapos Bakit? pinapasok yun. O ganun ang ano doon, kaya marami doon na infection eh. Anong motibo? Bakit ginawa? Ba't mo gagawin yun sa edits mo? Anong motibo nun? Baka may titirahin siyang bakla doon, o ano. Hindi ko talaga magas. Utang na yun mo. Donuts yun. Nando-donuts yata rin. Wala namang babae doon. Anong gagawin mo doon? Ang titirahin mo doon, natural, titirahin mo doon, puwet. Ang puwet lang naman meron doon, puro lalaki lang eh. Diba, mando-donuts siya doon. Grabe naman yan, boss. Grabe yan. Ay, boy. So, ayan. Naintindihan natin from a real G, mga kaomre ko. Ayan yung paliwanag siguro ng toothbrush. ang mahiwagan toothbrush ni Mangusin. Kasi wala talaga kami maintindihan. Di ko alam ano ibig sabihin nun. Sorry, ha. Saka ba yung sinasabi niyang talian ng baywang, bakit nagpatali siya kasi bubutasin yung etis niya, papakabit siguro. Kaya nagpatali para walang galawan. Di makatakbo. Doon pa maniwala ako. Grabe. So, yan, possible yon, no? Possible yan. Pwede yun. Para di makatakbo. Sakit yun eh. Kaya yun. Ikaw ba naman, butasin yung balat ng etis mo, di ka umarayara, di ka tumakbo eh. Grabe, sakit nun, boss. Oh my God. Kasi masakit yun eh. Shit, man. Sige. Papakabit ka na gano'n, wala ka naman titirahin doon. Titirahin mo puwet, donut. Donut lang. Solid yung mga terms ni Bossing, oh. Donuts. Bago yan, ha? Hindi ko alam yung mga yan, man. Salamat sa bagong terms. May mga kanta kami dyan ng ano eh, sa ano, yung sa buyon. Ako, nakalimutan ko na yung kumanta na yun eh. Sige nga, antayin mo nga, boss. Sige nga. At ngayon, darating sa iyo sa loob ng buyon. Dunatin mo ako. Ayun yung mga kanta dun eh. Medyo hindi ko na makabisa maalala eh. Donatin mo ako. Donatin mo ako. Ang donas. Dating mo doon sa ano. Ang biyang tao eh. Mabait naman daw yun. Kasi yung isa sa mga humuli sa kanya doon, yung taga-lugar namin, yung NBI, taga sa amin. NBI, Oo, umuli doon eh. Ang bait naman daw. Mabait. Baka-bait daw. Magalang, marespeto. Pero, iba yung ano eh. Iba kapag ka... Nasa online. Oo, nasa online. Napakatapang eh. Hindi kaya, boss, motibo nun is syempre, nahawakan ka ng NBI. Hindi ba dapat mabait ka talaga nun? Ang bait eh. Nakikita ko yung video niya nung dinadampot siya. Napakabait eh. Napakabait na Umiiyak bata. din, boss. Di ba? Umiiyak din daw yan. Umiiyak. Pambihirang taong to. Oo, iba eh. Sige. Ngayon, boss, seryoso. Meron ka pa bang idadagdag na kwentong kulungan ni Norman Gusgusin? Sa akin lang naman, yung mga nasaksihan ko, nakita ko na nung doon ako sa loob, yun nga, puro siya pangakong ano eh. Ewan ko kung saan niya nakuha yung pangako na yun. Puro siya pangako, salitang wala namang ano, hindi naman niya tinutupad. Puro siya, ganun siya eh. Tapos matapang siya, pero pagkarap mo na, wala. Tahimik naman. Hindi naman siya yung ano. War freak. Hindi siya war freak, in short. Hindi. Kalokohan yun. War freak. Huwag maniniwala doon. Siguro kahit kami dalawa magsuntukan, baka hindi rin lalaban yun eh. Wala naman siyang papala sa akin eh. Sakit na lang katawan siguro. pero wala. Pero nagulat ako doon sinabi mo sa toothbrush Saksakan daw ito. Sabi niya eh. Yan, sabi niya, boss. No, ewan ko. Saksakan daw? Alokohan yun. Doon maniniwala doon sinasabi niyang may pagsaksakan siya. Saksakan ng pangit siguro. Wala ko. Grabe yun. Sige, boss, ito. Sako ba na, mahilig siguro manood to ng mga pelikula na ano eh. Sila Robin Padilla, no? Yung dati. Pero maniniwala doon. Sintukan niya, hindi lumalaban eh. Talian pa kaya ng ano. Sige, boss.
last message mo sa kanya. Parang last message mo lang sa kanya ngayon. Mensahe mo sa kanya dahil sa mga pinakikita mong pinaggagawa niya sa social media, syempre bilang dati mong kakosa, di ba? So, pwede kang magmensahe sa kanya dito. Kunwari siya yung kinakausap mo. Anong sasabihin mo sa kanya? Kosa, medyo hinahinay tayo sa sa salita. Yung mga paghahamon, medyo hinahinay tayo kasi alam mo na, galing ka ng loob. Hindi ka dapat ganyan na magsalita, na naghahamon ka na anong gagawin mo kay Silver Boys? Napanood ko yun kanina lang eh. Taga saan yung Silver Boys na yan? Pag narinig kong binanatan ako, sige, puntahan ko sa bahayan, ipalo ko yung mukha niya. PM mo sa akin. Hampas mo yung mukha. Alokohan yan, brother. Huwag mong gagawin yun. Ngayon, kung talagang, gawin mo sa maayos na paraan. Puntahan mo, hamunin mo, kausapin mo, maging lalaki ka. Pirmahan kayo, walang demandahan. Susuntukan kayong dalawa. Nasa sa'yo yan. Pero, may papayo ko sa'yo, brother. Huwag ka, galing ka na ng loob ng kulungan, dapat, alam mo na yan, dapat marunong ka na pumino. Hindi dapat ganyan ang salita mo na. Galing ka ng loob, tapos mga ampas ka na mukha. Sa loob ng kulungan, tunay na siya, pag gumawa ka ng gano'n, alam mo mangyayari sa'yo. Papayo ko lang sa'yo, kaibigan. Tigil mo na. Yung pagsisinungaling mo, nako, delikado ka dyan, maimpyerno ka niya. Masyadong hinahinay ka. Alam mo na. Pagbabanta, boss, mahilig din siya magbanta. Baka may masabi ka tungkol sa pagbabanta niya. Doon pa lang sa hearing natin pakikiliti na kita ron Magkita tayo sa hearing Magsama ka naman maraming bodyguard. Nako, maraming kikiliti sa'yo ron. Lugar ko yun. Totodasin agad kita. Yan, promise. Hindi mo na kailangan ng waiver. Pag nasilip kita sa labas ng gate ko, paano babarilin kita sa ulo? Diyan, dumikit ka lang sa gate ko, dumikit ka lang. Babarilin na kita sa ulo. Nako, Kosa, yung pagbabanta, alam mo naman kung anong yan. Nasa online ka, nagbabanta ka. Papayo ko lang sa'yo, makakasuwang ka dyan. Alam mo, ebidensya pa sa'yo yan. Unggoy ka. Totoo. Di ba? Huwag ganon. Kung magsasalita ka, amunin mo sa maayos sa paraan. Huwag yung ganon, Kosa. Payo ko lang sa'yo, saka yung toothbrush. Kalokohan naman, grabe ka naman. Tagal sa kulungan, hindi mo naman kailangan may pagtalian dun Toothbrush, sa 8H lang ginagamit yun dun. Hindi. Ang bihira pati toothbrush na damay pa. Ang bihira, tao to. Sige. Okay. So yun, mga kahombre ko. Tapos na tayo. Now, let's go to the next. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Bali, may kasama po ulit tayo na isa pa, na nakasama ng ating bidang-bida na si Norman Gusgusin sa kulungan, mga kahombre ko, o sa piitan. Ngayon, ang pangalan po nito ay si Alex Khalid, mga kahombre ko. So, Boss Alex, magandang araw. Magandang araw sa'yo, Boss Alex. Magandang araw. Thank you po. Magandang araw din po. Ikaw yung pangatlo sa i-interviewin or in-interview ko. Okay. 4 kayo in total, ikaw yung pangatlo. Nakarinig na kami ng iba't ibang kwento tungkol sa kanya sa loob ng piitan, kung paano siya, kung tumulong nga ba siya talaga, etc. etc. Pwede ba namin munang malaman kung bakit ka napasok sa piitan? Because sir, sa maling pamamaraan ng paghuli noong time na Duterte administration, yung nagkaroon po sila ng War on drugs, okay. Umuli lang ko kasi ako ng rent ng bahay and then may pumasok ng mga pulis. Pinasok po nila yung house na sinisingilan ko ng rent and then tinanong ko sinong house owner, tinuro ko. Pero actually damay lang po ako doon. So hindi totoo yun, unfortunately. Tas nangulungan ka. Nung nakadetain na ako doon po sa loob, doon na lang po lumabas yung another po na kaso na kinasangkutan ko siguro nung matagal na panahon na yun, doon po ako na tumagal. Okay, pero naanuhan mo naman natustusan mo na to, tama? So, napagbayaran mo na, tama? Ayun, napagbayaran mo na. So, okay ka na, you're a free man at lalong-lalo na handa ka na sa bagong buhay, tama? Handa po. So now, kami ay humihingi ng tulong sa'yo. Kasi siguro naman, napapanood mo itong nangyayari na ito between Makagago What's Up Man and Norman Gusgusin, tama? Napapanood mo to, di ba?
Opo. Oo, so napapakinggan mo rin lahat ng yabang ng tao na ito. Kasi ako wala naman akong iniyayabang, wala naman akong iyayabang. Super yabang ho. Yan nga po kinakasalan ko. Kaya nga sama ho talaga ako dito kasi talagang Oo, pwede mo bang ipaliwanag sa amin kung saan mo siya nakasama at kung anong taon? 3 years from now. Kasi 7 years po ako pero 3 years from, mulan po nung ibig sabihin 3 years na nakaraan. 3 years ago. 3 years ago. Oo, 3 years ago. Pero, di ba Sputnik daw po siya? Yes, yes. So, ganun din po sana ako nung na-commit ako doon. So, ang nangyari na po, may kakilala po sa akin na personnel po ng jail na yun. And then, kinuha po niya ako bilang maging trustee po nila. In cooperative, under cooperative, kinuha po nila akong trustee. So, hiniwalay po ako nila ng brigada. Dinaba po nila ako sa Cuerna. So, hindi po natuloy pagiging Sputnik ko. Nakikita ko palagi kasi nga front lang po kami ng yung jail ng TCJ and then annex to kung saan doon si Francis Leo Marcos. Ayun po, ang nakikita ko po lahat ng mga ginagawa niya. Actually, sa sinabi po ninyo na tumutulong daw siya, parang hindi naman totoo kasi ang tulong po hindi po natin masasabi po ang tulong po hindi po hihingi ng anumang kapalit. Siya sige patataw mo yung pangalan ko, marami yung siya pinangakuhan nga. Especially sa mga tao na papataturo yung pangalan niya, papagigas daw yung pera, wala naman pinaasa lang niya. Pero may ginagawa siyang ganyan, pero walang nangyari. Meron po. Kasi nga po, alam na dahil nga po, naging trusting nga po ako ng mga personnel, tapos siyempre cooperative ko, yung tindahan nga po doon. Lahat po ng mga person deprived of liberty or PDL, na katulad ko rin dati, ng time na yun, bumibili doon sa kaya nakikwento rin ng mga sumisipa sila tungkol nga doon sa, yung Francis Marcos na yan, puro pangako, wala naman pala. Tinatatak namin yung pangalan niya, wala rin naman pala. Pinakasa lang sila. Kumbaga, kabaliktaran naman nung pagdating doon sa may female dorm kasi sa may top, sa taas to, kasi second floor, third floor, Sputnik, first floor, second floor, Cuerna, third floor. Sa taas po, yung female dorm naman sa pinakataas. May kita rin doon na may kasenyasan din siya na babae. Siyempre, yabang pa yung ngipin niya kasi ngipin niya, white gold daw eh. Sabi, mo namin monitor eh, hey, sobrang yabang mo, hindi naman white gold yan. Di ba? Palara lang ng Marlboro Lights yan. Dinagay mo ang ngipin mo, gano'n namin. White gold daw eh. Pinapangakuan siya ng babae na cash to cash muna. Pera muna una, siyempre papakita. Iangat, uso po kasing gano'n, iangat lang yung damit na gano'n. Hindi makakita siya gano'n. Cash ko na. Nauna yung cash niya, nauna yung bayad. Binabayaran niya? Oo, 20K kagad makita lang yung ng babae. Hindi naman siya siyempre 20K. Di ba? Iyak siya, wala eh. Wala siya nakita eh, kahit eh. So, nagbayad siya ng 20K tapos hindi niya nakita yung ng babae? Kasi, pero, okay lang po kasi dapat, thank you pa rin kasi nag-thank you sa kanyang babae, thank you. Anong ginawa niya nung gano'n? A, B, C, D, A, B, gano'n po gusto rin eh. Okay, so ano nangyari noon nung hindi niya pinakita? Di nagwawala siya, di pinagtatawanan din siya ng mga iba. Ng mga ibang mga tao doon na, siyempre, unang-una yung mga dating supportive sa kanya kasi napangakuha niya na hindi naman naitupad. Ngayon kalaban niya na. My God. Tapos di pinakita yung dede ng babae sa kanya, tapos hindi siya naging masaya. Oo. Ano naman siya kumbaga feeling niya kasi doon mataas na siya, hindi na naman niya alam na part po ng jail po talaga na once na may pera ka talaga, tititreat ka talaga, tatratuhin ka talaga nila na boss, di ba? Ano nga siya, wala naman siyang tatak, di ba sabi niya Sputnik daw siya, puputok na Sputnik daw siya. VIP siya, kumbaga. Wala. Bayad lang yung kanyang wala siyang tatak. Wala siyang 5 balls na, kumbaga symbol na 5 balls. Wala siyang tato na planeta. So, ang question ko, boss, ngayon, no? Ano ang madalas gawin ng isang Norman Mangusin sa loob? Sa nakita mo, no? Sa nakita mo, on how he moves, ano ang madalas niyang gawin sa loob? Magyabang. Hindi po makukompleto ang araw without yabang. Oo. Hanggang ngayon nga, naalala ko pa parang pa rin ako, sabi nga lang, may pera ka lang pero hindi mo wala. Without pera talaga, di naman din. Tinatabla pa nga siya kahit may pera siya. What if pa kaya kung normal lang siya na tao? Baka di siya tao gumana. Marami siyang pinaasa. Nandun ka ba nung tumakbo siya bilang senador? Anong napansin niyo nun? Marami siya pangako ulit na magpapakain siya ng ganyan na matalo manalo.
Siyempre, kuha niya lahat yung buto. Yung magpakain. Siguro nagpakain siya doon lang sa mga inmate niya, pero doon sa mga ibang pinakuha niya sa mga ibang jail na ano. Sir, totoo, nagpakain siya, pero ang pinakain niya paasa. Paasa lang yung pinakain niya sa inyong lahat. Pero do you believe na siya'y gobernador? Sabi niya gobernador siya, boss, at mayores ata ibig sabihin ng gobernador. Totoo ba yun? Wala po. Sa jail po na ganito, kasi hindi pa po ito yung pinaka-highest na jail yung BJMP, yung sa may Camp Bagong Diwa. Yung pinaka-mas malaki pa dyan na jail, dito nga yung Bilibid. Andyan po, pinakamatas po dyan, mayores. Ang pagdating sa Bilibid, meron pang commander. Pero hindi sabi po niya na ano daw po siya, gobernador. Walang gobernador po dyan. Wala po. Walang katungkulan siya, sabi niya katunggulang. Magulang siya Wala siya katungkulan po. Kaya trato lang po siya na maayos doon kapag meron siya. May kanta po doon kinakantahan po siya rin Ano? Mahal na mahal kita pag meron ka. Kinakantahan siya ganun doon. So ano yun? Madalas nyo ba siyang gawing laruan? Ano ba siya doon? Respetado talaga siya? May tira ba siya? Tandaan mo, lagi niya sinasabi na may tira daw siya sa loob, madami daw siyang bata. Ayan Salita pong kulungan kasi talaga yun, may tira Okay. Pag may tira kasi talaga, ibig sabihin na hindi siya basta-basta. Yung pangalan niya, hindi basta-basta ng time. Pero nung nasa jail na siya, wala. Hindi siya ganun. Hindi siya respetado. Kaya respetado siya, dapat magagalit din yung mga kosa niya doon sa kabila. Tatawag din dapat sa kabila kasi pangkat din kapares pangkat nila. Tatawagin nila yung mataas din dito sa may side namin. Kakausapin din yung mayores doon, halimbawa na yung mga tao niya dyan, ganito ganyan. Kasi wala. Ibig sabihin, hindi siya nire-respeto rin ng mga taga ron. Ay, grabe yun, boss. So yan, napapakinggan po natin ang mga realidad ni Norman Mangusin sa loob po ng piitan. Ano po doon, malabo pong mangyari na gobernador siya doon kasi po yung jail po na Annex 2, totoo lang po, high profile lang mga nando doon. Like, ang patuan. Diba? Yung puro ang patuan, marami pong mga high profile doon na puro ang mga kaso is, sabi na natin ang tawag ito, ang buong patawag nito, rebellion. Nakataka ko paano siya napunta ron Hindi, kasi siguro dahil may pangalan siya, sikat siya, di ba? Oo, siguro nga. Ito, meron pa, boss, question ko to, naging tanong ko din sa iba. Sabi niya, mahilig siya daw ay madalas naikipagsaksakan ng nakabewang sa bewang daw, saksakan daw. Totoo bang nangyayari yun doon? Ay, wala bubuo yun. Ano bang gamit na panaksak niya? Hindi ko alam, boss. Basta sinabi niya, saksakan daw. Ang uso po kasi saksakan doon sa puwet Baka nagpapasaksak po siya sa puwet. May natunugan na rin puro din ako niyan galing sa kaibigan ko na nakikipagsaksakan nga daw po yun. Gamit daw po yung toothbrush. Ayun nga, exactly. Sinabi niya yan, boss, na nakikipagsaksakan daw siya gamit toothbrush. Binabawal po sa jail lang toothbrush po na mahaba. Binibigay po yung putol na yung or pinuputol talaga bago bigyan ng mga PDL. Kasi ang ginagawa po sa toothbrush niya, madali lang kuskusin niya para tumulis and then pwede siyang panaksak. Kaya saksak po talaga yun para sa yung pong libangan sa loob ng kulungan Yung lalagay ng bulitas, wala namang mapaggamitan. Okay. Ang bilang ng tuti nila, tinutukoy Baka nakikipagsaksakan siya, hawak yung ari nung siya. Binumutasan niya, ganun. So hanggang dun lang talaga yon. Hindi totoo na ganun ka-violente sa loob, tama? Opo, kasi lalo na kung may pangkat sila, mas respetado sila doon na mas pulido ang galawan. Lahat po ng nakukulong, lumalaki po ng pulido ang galawan at may respeto na dahil nga sa batas kulungan. Iba po ang batas kulungan kasi salto ka agad, dadapa talaga, tatakalan ng kalating kaban na tawag na 50 times na papaluin ng paddle na nakadapa. Grabe. So hindi mangyayari na sabi na magkakasaksakan doon, ng bewang sa bewang. Do you think na nakatikim siya ng ganyan, ng takal? Siguro kung talagang nakikita naman sa kanya na may pera siya, kaso sadyang yabang lang talagang gusto niyang ipakita, ayaw niya magpaluwal, puro paasa, nababayaran niya. Ultimo naman yung tatak po ng nababayaran din naman kung ayaw niya magpatatak, na Sputnik siya. Pero nandun siya nakalupit sa mga Sputnik, pwede naman niya tatawag nilang piyansa tatak. May ganun pala, piyansa tatak. So pwede rin siyang bayaran, let's say. O kaya yung VIP, babayad po ng 10K, bukod pa yung tarima. May tarima yung tinatawag na room para magkaroon sa sariling room o sariling bed. Very important person. Kapag wala po kasing pambayad ng VIP, ang mangyari doon,
duty or tagalinis lang ng CR, utos-utusan ng mga kapwa PDL na, bumili ka nito ng ano, linisan mo yung tarima ko, linisan mo, hugasan mo yung plato ko, alipin ng labas, ganun. Grabe. Magkano yun? Kunwari, bibili ka ng isang higaan mo para may matulugan ka. Magkano yun, more or less? Kung yung pinaka siguro, mababang klase lang po, siguro, mga sabihin na natin, 1.5 or hanggang 2,000. Per day or per month? Hindi, 1 pay lang po yun, pero po sa VIP po 1 pay, di ba? 10K para po sa ano po yan, down po lang yung ano yan, pagiging VIP. Tapos bukod po yung bayad sa may tarima. Tapos po yun, hindi pa kayo nakuha na po yun. Every week po, magbabayad po sila ng 50 pesos per week. 50 pesos bukod pa yung 60 pesos kasi kasama pa yung tinatawag na pabagsak o hinihingi ng expeditor na tinatawag na expeditor yung kumbaga sa master initiator yung nagbibigay kapag disciplinary action yung mga nagbibigay ng pumapalo ganun. Pagka bear season katulad nitong buwan na to, ang buwan natin may bear tumataas pong singilan doon. Kakaroon sila ng doon, bali 75 pesos na po ang isang linggo nila. Okay, so 75 pesos ang VIP per week. Opo, and then kapag meron po mga event, tumutulong po sila. Bawal, for example, Christmas party po nila, meron mga darating po na bisita, may mga celebrities, ganun, kailangan bayaran. Magbibigay sila kahit matig pa 500 po per head ng VIP. Grabe yun. Ang tindi pala doon. So, sa tingin mo ba may naitulong si Mangusin? Let's say, sinasabi niya kasi namimigay daw siya ng bigas, nagpapakain daw siya. Sinabi niya yan, ha? Totoo ba yun na namigay siyang bigas or nagpakain? May nakarating ba sa'yo, sa inyo doon? Wala po. Meron siyang siguro siya nauto na isang tao na siguro para mahikayat din yung iba. Uy, syempre may magkikwento eh. Uy, binigyan ako binigyan ako ng 1.5. Diba? 1.5. Tapos, uy, binigyan din ako ng jersey, oh. Yun lang, hanggang doon lang yun. Tapos marami na syempre umasa, ganito, patutukod pa nga. Birthday ko, pre, birthday ko. Birthday ko, saan yan, wala naman, mga nagalit din sa kanya. Marami siyang pinasa. Grabe, so ang dami niya rin kagalit sa loob ng kulungan. Oo, marami, oh. Grabe. Buti nakalabas pa to ng all-in-one piece, ano? Oo po, kasi sa loob po ng kulungan talagang dinumero ang galawan, bukod doon, pera-pera po ron. Lalo na po nung nagkaroon ng pandemic, pananamantala po talagang nangyari dyan. Hindi mabubuo ang jail lang walang pera-pera na nangyayari. Kasi for example, may emergency. Ang talaga dyan, yung nanunungkulan for example, yung mayor. Sagutin niya yung bayad ng hospital, yung allowance ng mga empleyado na magbabantay doon, yung mga gamot. Grabe. Kaya kailangan mayroong pondo lagi ang butas o kada selda, may pondo. Kaya pera-pera ang labanan. Grabe, so ganun palang katindi yun, no? Ang bigat din pala talaga ng dinadala ng bawat isa sa inyo. Oo, pero kailangan po ang galawang asing pulido talaga, walang magkakamali. Denumero, no? Sabi mo nga. Yung sabi na natin yung nagagawa lang ng pera niya, hanggang doon lang, hindi niya po pwedeng balihin po yung batas po ng kulungan na sinasabi niya. Kung ganun po yung magigasasta niya, hindi pa rin siya tatalab doon kasi nga dinumero po pa rin talaga. Wala siyang pinakain kundi pangako. So meron akong question pa sa'yo ngayon, boss, no? Nakikita mo yung mga action ni Norman Gusgusin ngayon sa social media, di ba? Mura siya ng mura. Alam mo, dahil ikaw yung isa sa apat, no? At isa ang napapansin ko sa inyong apat, no? Isa yung meron kayong lahat. Yung tinatawag na respeto sa kapwa. Meron kayong ganun. Ramdam ko yon, ramdam ko, no? At ramdam ko rin yung naging pagbabago sa inyo. Sigurado, hindi ka ganyan bago ka pumasok sa piitan, di ba? Halata na nag-iba ka talaga. Ramdam ko na you've changed a lot. Ramdam ko yon, kita ko yon sa'yo. Ramdam ko, no? Ang question, bakit sa dinami-dami, no? Bakit parang siya lang yung hindi nagbago? Instead, parang lumala siya lalo. Kasi isipin mo, before na pumasok siya, hindi siya ganyan magsalita, boss. Hindi siya ganyan magsalita. Now, it's very different. Kung mapapansin mo, simula nung lumabas siya, lalo siyang yumabang. Lalo, tumindi talaga. Ba't ganon, boss? Ba't kabaligtaran yung nangyari sa kanya? Hindi naging humble tulad nyo. Apo, siya po kasi yung walang natutunan sa loob. Hindi kagaya namin na pinagdaanan po talaga namin yung pangungulungan po talaga. Na dahil siguro sa implementation ng kanyang pera siguro, ginamit din niya, ginawa niya sandalan yung pera niya para mapagana kanyang pangungulungan, masyado siyang na-spoil sa loob. Hindi niya ngayon maganapan yung mga maling mga na dapat hindi gawin ganito ganyan. Lalo siya lumaki ang kanyang ulo dahil sa spoil siya. Do you think na dahil nangulungan siya,
at nakalabas siya ng all-in-one piece, na iisip niya na, tulad ng sabi mo, lumaki ulo niya at feeling niya malakas siya talaga kasi... Kung ako, hindi ako magpapadala sa pera niya, kanya na lang pera niya, kaya ko na makitain yun eh. Hindi ako basta masasalang sa mga ganun, kahit sula niya ako. Sa kanya na lang yun. Sa yabang pa lang niya, hindi ko gusto yung klase ng ano niya. Huwag hindi ko siya pwedeng gawing lodi. Kasi may mga mayayabang dyan na, uy, kulang pagiging yabang nito, gusto ko to. Kasi may pagyayabang, hindi na makatulad niya na, oo, meron ka lang pera siguro. Pero pagdating sa yabang na, wala ka. Di ka naman titingalin ng mga, di ka naman matatawagin yung pangalan mo kung wala ka eh. Kumbaga, mahal na mahal nga lang kita dahil meron ka. Pag wala, di ba? Do you think na yumabang siya ng ganyan paglabas niya galing kulungan dahil hindi niya talaga na-feel yung hirap? Lumaki yung ulo niya? Mayabang na siya ngayon dahil feeling niya na lagpasan niya lahat ng pinakamabibigat na problema sa mundo, lalong-lalo na yung pagiging inmate? Oo, baka isa dinala niya rin yun na nangulungan siya. Baka masyado po niya dinadama. Oy, ex-convict ako, siga ako ngayon, di ba? Baka may makita sa katawan niya, baka mayroon siyang tattoo, Tweety Bird eh. Ito kasi yan, boss, no? Hindi lang to sa akin, no? Sa iba rin niya sinasabi na ikakahon kita, ilalagay kita sa hoyo, babariling kita sa ulo, ano pa nga ba yun, tutunawin kita. Yung mga salitang yan, salitang kulungan yan, tama? Within 5 days, gugunawin ko si Makagago. Katulad ng pinangako ko, itong si Ogag na to, ididiretso ko to sa kahon. Diretso na to sa kahon. Oo. Dinala niya sa labas. Sinabi niya yan sa akin, sinabi niya yan sa ibang mga vlogger, wala namang natutupad. Naghihintay nga kami lahat eh, tutunawin. Ang tagal mo naman akong tunaw. Ang tagal na nun. It's been 2 weeks now, hindi niya pa rin ako natunaw. Is he traumatized? So, yung sinasabi niya na yon, yung mga panakot niya na yon, yung mga threats niya na yon, yun talaga yung takot na dinadala niya sa loob niya, sa tingin mo? Oh, ginanapan niya na kasi sigurado yung mga yun. Kaya ngayon, pinapaganap din, pinapadama na lang din niya sa iba. Kaya yung galit na nangyayari na nilalabas niya, galit niya yun, hindi para dun sa ibang tao na naging maanga siya. Galit siya kasi ginawa sa kanya yun kung ano yung pinapakita niya sa mga tao. Uy, napakabigat nun, boss. Oh my God. Sa tingin ko rin, di ba? Hindi siguro naghanap ng bawi. Hindi ako makabawi. Kasi yung gagantihan niya, di ba? Sarili lang aawain niya ngayon. May makita siya, sisigaw niya. Oh, di ba? Ikakahon kita, ano ba? Ganun siguro ang ginawa sa kanya para lang makapag-release siya ng pera niya. Grabe, ang lalim nun, boss, ha? Nakakuha ko sa'yo ng isang malalim na panayam dun sa nasabi mo na yun. Actually, kasi yun din para sa akin. Yun nga, sinungaling din talaga, boss. Ito sa akin lang, no? Napakasinungaling niya. Ayan, ang daming nagpatunay, hindi lang naman ako. Lahat kayong nakausap ko today, ay talagang napatunayan ninyong lahat na siya'y sinungaling. Binili po niya kasi ang boto namin sa totoo lang. Nahiyaman ako kami, pero dala nung kailangan talaga ng pera sa loob eh. Lalo pag makagaya ko na wala dalaw ng mga time na yun. Mahirap kasi kumain ng rancho lang. Una, hindi ka satisfied, hindi kasi masarap, bitin pa. Na, akala mo, buti ka na, pag tumayo ka, bababay, kinain mo, gutom ka na naman ulit. Ganun talaga. Kailangan na, binili namin ang boto niya. Sige, boboto ka namin. Dahil nga doon sa pinaasa nga niya na gano'n, diba? Bibigyan namin kayo ng ano, di, pre, magkano pa bibigay daw niya sa atin? Bibigay daw siya 20. Sige, 20. Meron siya sa 20. Ni 20 pesos pa, wala pala. So, hindi kayo nabigyan? Binoto niyo siya, hindi niya kayo binigyan? No, hindi pa kain, wala. Manalo matalo eh. Grabe. So, binoto mo siya? Hindi lang ako, lahat nga kami. Tas walang nabigay sa inyo kahit piso? Wala. Kahit nga thank you na lang sana eh. Pakitang tao na lang, kahit nga thank you na sana eh. Wala. Grabe. Oh my God. Nakakahiya yun, boss. Favorite niyang brief. Kasi minsan lulowes yung kanya shirt, lumalabas yung brief. Favorite niyang brief, parang hindi siguro brute yun eh, parang siguro so-in. Brief ba yun? Parang panty yun eh. Totoo ba? So-in? Malalaman nyo naman po ang brief, di ba? Kasi nung garter ng brief eh, siguro, paano ba yun? Siguro parang like this na lang yung garter ng brief, hindi ba? Oo, tama. O, iba yung sa kanya eh. Grabe, so-in. Manifest. Panty yun, boss, ha? Oo, so-in. Alam ko, mura lang yung so-in. Yun pa yung mumura yung klase eh. Anything else? Yun, masabi ko kasi yung mga bata niya sa palagay ko eh, di lang, bata lang yung sa umaga eh.
Oh, yabang lang talaga. Sige, boss, okay na. Nakuha ko na lahat ng impormasyon. At the end of the day, mga kahombre ko, nakikita nyo po na nagko-connect-connect ang mga kwento nila. And actually, crazy. Same na same lahat ng story nila. Eto, boss, gusto ko lang tanong sa'yo. Kaharap mo siya ngayon, boss ha? Kaharap mo siya ngayon bilang kakosa mo. Bilang naging kakosa mo. Ano ang iyong personal na mensahe sa iyong kakosa? Na si Norman Mangusin. Sa totoo lang. Boss pa naman sana kita, Lodi pa naman sana kita dahil sa pinaasa mo lang ako. Salamat. Noong mga time na yun, gipit kami. Darating din ang panahon sa'yo na darating at mararanasan mo rin kung anong dinanas namin na kahirapan o kagipitan. Sa ngayon, hindi pa siguro magaan para kasi pamumuhay mo. Lahat tayo, hindi tayo mananatili sa taas. Parang gulong lang yan na minsan nasa ibabaw tayo, minsan nasa ilalim ka rin. Magiging nasa ilalim ka rin. Ipanalangin mo na lang na pag once na napunta ka sa ilalim huwag ka magtatagal doon at makaangat ka kagad dahil baka hindi ka na makaangat pang muli. Grabe yun. Anything else na gusto mong sabihin sa kanya sa mga pinaggagawa niya ngayon sa social media? Okay lang magyabang, basta may ipagyayabang. Kaysa naman yung magyabang na wala naman may pagyabang. Okay. Napakalalim, mga kahombre ko. So nakikita natin na talagang ganito. Actually, eto yung mga dekalibre na mga tao. Mga taong may paninindigan at nabago na, di ba? Hindi na sila tulad nung panahon na pumasok sila. Paglabas nila, they changed their life. So, yun lang yun, mga kahombre ko. So, maraming salamat, boss, ha? Salamat sa iyong paunlak sa akin, okay? Maraming salamat. So, yun lang, mga kahombre ko. Lipat na tayo sa face-to-face na interview ko. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawas up man na naman niya pala to. At ito mga kahombre ko, today, napakaganda po ang ibabahagi ko sa inyong content natin today. Kasi finally, magkakaroon na po ng boses ang Sputnik, no? Kasi kasama po natin ang isa sa may talagang totoong katungkulan, no? Siya po ay isang advisor sa pangkalahatan. Ngayon mga kahombre ko, i-explain niya sa atin lahat. Pero syempre may experience din siya. Kasi nakasama niya rin ang ating bidang-bida na si Norman Gusgusin. Kasi wag nating kakalimutan na napakarami niya pong pinagsasasabing meron daw siyang posisyon sa Sputnik, siya daw ay gobernador, siya daw ay ganito, siya daw ay ganyan, siya daw ay isang malaking tao kahit sa kulungan o sa loob. So finally, nakahanap tayo ng chance and tayo ay pinaunlakan ng isa sa tunay na may position talaga sa Sputnik, mga kahombre ko. Now, for respect, mga kahombre ko, kasi syempre, bago ng buhay ni Bossing, ibo-blur namin ang kanya muka from the beginning till the end. At lalong-lalo na dahil para na rin sa bagong buhay na kanyang nilalakaran sa panahon ngayon. So, boss, ayan, nandito ka. Magandang araw sa iyo, boss. Maraming salamat sa iyong pagpunta dito at syempre, na-appreciate namin yan. Maaari mo ba sa aming ipaliwanag anong taon ka napapasok sa loob at kung bakit? Doon muna tayo mag-start. Napapasok ako, 95. 1995, okay. Kung saan na rin ako nakulong kasi, 95 pa. Kung saan hanggang sa napunta ako sa Munti, lumabas, nakalabing 5 taon, nakulong uli. Grabe. Okay. Pwede mo bang sabihin sa amin yung motibo bakit ka nakulong? Nakakuha ako sa isang karnaping. Okay. Wag na natin yan i-disclose, boss. Okay na yon. Okay. So ngayon, napag-anuhan mo na yon, di ba? Naipagkulungan mo na yon. So tapos na yon. Tapos na yung kasalanan mo na yon. Napagbayaran na yon. Nabuyo mo na. Tama. So pwede mo ba sa aming ikwento yung sistema, yung sitwasyon, at kung ano yung pangkat mo? Pwede mo ikwento, boss. Masyadong makuha ng pangkat, mahalaga yan sa bawat tao. Sa loob? Oo. Unang-una, iyan ang kakampi mo. Sa loob, iyan ang magtatanggol sa'yo dahil malayo ka sa iyong pamilya. Kaya may basbas ang pangkat na yan, lalo na sa Sputnik. At hindi ka magiging Sputnik kung wala kang tatak tsaka yung symbol. Ito ang symbol ng Sputnik. Tapos, meron pa kami, para mabuwang ka, ito kasi hindi pa ino-honored. Okay. Pagka-symbol lang. Kailangan matatakan ka ng planeta. Para maging original kang Sputnik. Sputnik.
Doon umiiral yung pagmamahal ng pagiging Sputnik. Kaya kung wala kang tatak, hindi ka pwedeng manungkulan o anuman kawawa ka. Kaya mahalaga yung pangkat ng Sputnik. Bawat letter no kasi may kahulugan na kailangan isa puso mo. Unang-una, kaya Sputnik, sa puso umiiral ang isang tatak ng kakosa. Meron naman pagkadating na sa gulo, pagka naman medyo may gera o riot. Ang isang meaning naman niya, sa sumpang papatay, uuwing tagumpay, isinisigaw katarungan. Iyon ang mga meaning niyan. Okay. Hindi ka pwede. Unang-una mo tutulungan, kakosa mo. Hindi yung walang tatak. Ganon kahalaga ang pamamangkat. At bawal na nasa kaliwa. Pagkakaliwa ang tattoo mo, ang tawag namin doon, invalido. Oh. Invalid. Ano sa tingin mo yung tattoo na yun? Sputnik siya. Okay. Kaya lang, sariwa-sariwa, baka bagong lecture lang yun. Okay. Ala pang alam sa pamamangkat yun. Kasi parang bagong panganak pa lang eh. Okay. So how about yung mga pangalan na nandun sa Sputnik niya? Okay naman yun, yung mga pangalan nandun. Kasi ikaw nga, halimbawa, for example, may mabait na baitan sa'yo. Kaya karamihan kasi sa kulungan, lalo na sa mga jail, gutom, lalo na mga walang dalaw. Oh. Ngayon, meron nagpapatato sa mukha, kung saan-saan, itatato yung pangalan, may bayad yun. Ginagawa nilang ninong. Parang gano'n, nagugutom ako, kape, gano'n. Gano'n ka bababa kasi dahil na rin sa gutom. Okay. Kaya yung iba nagpapatato. Tato mo yung pangalan ko sa mukha. May mga gago kasing mga may pera, gano'n eh. May nakasama lang ako ganyan sa munti, gano'n. Grabe. Sa pisngi, tato mo, bigyan kitang 2,000. Dahil sa gutom, kumakagat ang mga kapwa bilanggo. So kaya sa tingin nyo, yung mga pangalan na nandun sa hita, dito si Casper, legit naman yung mga pangalan Okay na yun? naman eh, may pangalan po pwede. Okay. Ang unang-unang nilalagay doon, mga nanunungkulan. Okay. Mayores, gano'n. Sponsor, kung sino magbabayad, yun. Ngayon, gusto mo, dumami pangalan mo, ubusin mo yung pera mo, magbayad ka. Oh my God. Pero sa'yo, boss, napansin namin sa tato mo, walang kahit isang pangalan, ha? Ay, ba't nilalagay? Hindi naman kasi kung maglalagay ng pangalan eh. May sarili naman kasi kung kuhan eh. Pagkatao eh. Oh. Kaya nga, nakailang taon ako, ilang kuhan ako, wala akong tattoo eh. Ang galing, ha? Hindi ako nagpapatato eh. Dahil katuwira ko, patatato ko. Kaibigan na tayo. Kasi asa balat na yan, di na mahirap burahin. Paano kung mag-away tayo, magkaroon tayong tampuhan. Wala na. O, wala na. So, ikaw, pwede mo bang ipaliwanag sa amin kung ano ang naging katungkulan mo? Kasi nasa labas ka na, okay ka na eh, malinis ka na Okay. talaga. Ano naging katungkulan mo sa loob bilang ikaw ay Sputnik? Pag dito ko sa jail, advisor ako pangkalahatan. Noong nandiyan ka sa City Jail. Oo. Okay. Kahit nung bumalik ako, ganoon pa rin. Okay. Nakadalawang balik ako. Ano ba yung advisor, boss? Advisor pangkalahatan yun. Ano? Ikaw ang nag-a-advise sa mga mayor, sa mga mayores. Mataas na position yun. Mataas din nyo kasi sa'yo nagsasabi pag aalanganin o ano. May nasabi ka na ikaw ay naging vice mayores din, tama? Sa munti yun. Sa Monte. So ngayon, boss, may question ako. So sinasabi nito si Norman Gusgusin na siya daw ay gobernador. Nakulong siya, if I'm not mistaken, sa City Jail. Can you explain that, please? Pwede siguro, naging gobernador siya, baka sa Cuerna. Sa pangkat kasi, bawal manungkulan Ang ganun lang. wala kang tatak eh. Okay. Wala pang nangyayaring ganun. Pero sabi niya nga, Sputnik siya, tas sabi niya, gobernador siya na Sputnik. Pag may tatak siya, Kaso wala siya mapakitang tatak. ay bawal manungkulan yun. Walang ganon. Walang ganun. Wala. Ayun. Hindi po pwede. Malabo yun. Malabo. O yan. So napakinggan natin from a real one, kumbaga. No? Wala nga pa nangyayaring gano'n. Nakarating na ako sa munti kung saan-saan. Bawal manungkulan. Ang walang tatak. Bawal nga ihalo yun eh. Sa may tatak eh. Kasi Dahil delikado. pagka nakasagi yun, baka yun ang ikamatay niya kung sakali. Uy, grabe naman. Totoo ba? Hindi pwede isama sa may tatak yung Walang tatak. Cuerna. Depende na lang kung may papadrino, gagamitin ng pera, VIP lang siya. Andun lang siya lagi sa isang tabi. VIP lang siya. Pero bawal siyang Galawin. umorma, bawal siyang
pumapil. Parang wala siyang kwenta. Oo, tigagastos lang siya. So, yun yung position niya noon. Baka po Actually, pwede. Ganun. pwede, oo. Pero yung magsasalita kami, tataka ko, ikaw ang mangunguna, hindi po pwede. Ayun ang sabi niya. Sasapawan mo yung mga pangkat namin. Meron kami mga Magna Cartang sinusunod. May mga patakaran. Lahat ng pangkat, hindi lang Sputnik, may mga patakaran yan. Magna Carta ang tawag namin doon. Tama, respeto kasi, di ba? Oo. Tapos manunungkulan ka, sasabit ka lang. Diyan ka lang, tiga-bayad ka lang. Yung mga VIP namin, tiga-bayad, lahat, ganun. May na-open pa siya, no? Na kapag ka daw noong nagkakarayot, tinataas daw niya kamay niya, tapos tumitigil na daw yung mga kasamahan niya, yung mga kakosa niya. Do you believe that? Ako nakulong! Totoo yun! Hindi ko yan i-deny. Yang kulungan naging bahagi ng kasaysayan ng buhay ko yan. Tanungin mo naman sa annex to kung anong katungkulan ko doon. Tanga! Nag-gobernador ako ng lahat ng gang doon. Ako yung gobernador. Nakuha mo? Alam mo ba yung gobernador? Commander ang tawag doon. Yung tipong riot, tataas ko lang yung kamay ko, wala nang riot na matutuloy. Totoo yan. Kinang ina mo. Pagka-riot, hindi titigil yan hanggang walang bulagta. Hindi po pwede. Ang riot, tatawag na riot, parang gera yan. Bawian niya yan, hindi lang isang beses ang bugso niyan eh. Nagpapalamig. Kawan yan eh, tawag dito, ambusan. Grabe. Pagkatapos nun, ambusan yan. Kaya pagka wala kang tira, sinasabi na ng mga commander at ng mga nanunungkulan, nasa tabi ka lang, lalo't wala kang tatak, hindi ka pwede. Sagasa ka ron. So, imposible yung sinasabi niya na taas kamay niya, tumitigil lahat. Kahit empleyado. Grabe yun. Kahit empleyado, imposible. So, grabe. Ikaw, boss, ngayon, ikaw bilang ikaw ay isang respetado, no, na Sputnik, anong masasabi mo na itong tao na ito, kung ano-ano ang pinangangalandakan sa social media, na siya'y may malakas, siya'y Sputnik, na siya'y gobernador, yung mga ganyang kwento, boss. Ito bilang seryoso, kita ko sa'yo, boss, na talagang totoo talaga may malakas talaga yung aura mo, no? Pwede mo bang ipaliwanag sa amin na kami walang kaalam-alam, mga pinagdaanan nyo, ganyan? Pwede mo bang i-explain sa amin kung ano talaga yung nafe-feel mo sa kanya, sa mga banat at kwento niyang ganyan? Unang-una, pagka wala kang tatak, imposibleng magkaroon ka ng power. Empleyado, hindi para ipahama ka ng empleyado, hindi ka nga isasama ng empleyado sa mga may tatak Hindi para pinaagaw ka ron pagka nagkamali ka. Pero, yes, okay. Grabe. So, ano yun nafe-feel mo na naririnig mo lahat yung mga kalokohan niya? Baka, kuwan lang niya yun. Ang tawag dito, gusto niya, imagination niya, pangarap niya, ganun lang. Siguro, ang pwede natin kuwan, na nakikita niya. Naastigan siya siguro. Parang ganun siya. Parang gusto niya sana maging ganun. Ito ko. Baka ganun na yun. Kasi unang-una, bawal na bawal yun. Unang-una, hindi ka, pag ikaw ay pumasok, kahit sa jail pa lang, kaya nga nagkakaroon ng bidding dyan Pagka big time ka titignan mo na kung ano tatak mo. Titimbre na ng empleyado. Yan, siyempre, alam naman natin, di ba? Pang merienda kahit pa paano. Kaya binibiding din mga VIP, mga ganun. Ano ibig sabihin nun, boss? Para magkaroon, for example, kami, Sputnik. Binibili yun. Yung tatak mo, kumbaga. Hindi, yung VIP. Kinukuha niyo yung VIP. Okay. Na kayo yung mag-aano sa kanya. Pero bawal sila. Tigagastos lang sila. Bawal sila magsalita. Puro gastos lang sila. Ayun ang papel nun. Bawal silang makialam. Baka ganun yung naging linya niya. Pero may tatak din yung ganun, boss, di ba? Hindi po pwede. VIP lang. Wala tatak. Pero bawal kang magsalita. Wala kang kwenta, kumbaga. Basta tagagastos ka lang. Pero may protection siya. May tigaluto ka. Ba't bayad lang? Kailangan lang gano'n. Bayad ka. Pwede yun. Umaampo ng bawat kawan para sa pondo rin kasi. Kailangan din. Sa hirap ng buhay. Tapos yung mga wala naming kakosang walang ganong dalaw, marami kasi mga tawid dagat, dumadayo rito, nakukulong. Binibigay na, tigalaba mo, tigamasahe mo, pero papakainin mo, aabutan mo. Gano'n lang ko namin. Bilang pagmamahal sa mga kakosa, binibigyan din namin ng trabaho ang bawat kakosa namin. Pero boss,
Ang galing, no? May sistema talaga. Kumbaga, yung Magna Carta nyo nga, talagang nagana, no? Talagang, nagana. hindi po Ngayon, pwedeng hindi mo kunin yun. Ngayon, hindi ko lubos maisip na kung totoong may puso siyang Sputnik, then bakit siya ganyan na magsalita? Alam mo yun? Yan Parang hindi totoo, mga kahombre ko. Sorry kasi itong tao na ito, talagang Sputnik siya. Pero ganyan siya magsalita. Like, he cares for the others. Pero ito parang ang bastos-bastos Saka lang. hindi ka manunungkulan, kadarating mo pa lang, hindi ka pwedeng manungkulan kagad. Matagal yun. Tapos yung, hindi pa nga lumilipad yung planeta, yun ang kasabihan namin, mga Sputnik. Paliparin mo muna yung planeta mo. Ibig sabihin ba, gumawa ka muna ng mabuting, pag-aralan mo muna. Kasi may Magna Carta kami, marami. Pag-aaralan mo yun eh. Tapos kailangan magpakita ka muna ng maganda. Hindi kaya bang, bakit maganda sa kapwa mo, sa kakosa mo? Unti-unti, tsaka ka mapipili. Pinipili kasi yan eh, ganun eh. Grabe. Tapos kapapasok mo lang, 1 taon, 2 taon eh. Wala yun. Ay, kung pwede ganun, sa tulad namin, tinatawag kami, mga Tinayman, tawag sa amin. Dinomero, sa Muntinlupa, sa Sampaguita, pagka sinabing dinomero. Ngayon, pagka bumalik ka, punta ka ng jail. Pwede itangga ka kagad. Binang respeto, ito pala kasi ko, kasama ko sa malaking bahay yan. Tawag namin kasi rin malaking bahay sa Muntinlupa. Yun, doon ka na, pwede. Mga ganun. Kahit 3 araw ka pa lang, pwede ka pag bakante na posisyon. Pero kung ikaw, kahit sa tabak ang pera mo, papahinugin ka muna. Hindi mo alam yung patakaran eh. Magna Carta, sasalang ka kagad na manungkulan. Kaya imposible, papahamak may pangkat. Puro kahambugan pa. Kasi may papahamak may pangkat. Iba yung Magna Carta sa kulungan, tsaka iba yung sa labas. Yung patakaran ng pulis, ng gobyerno, iba sa amin, iba sa loob. Mas matindi. Sa loob. Oo, bawal ka nga tumingin sa babae. Kamamatay mo pag may dalaw, kakosa mo, tinignan mo eh. Na may pagnanasa eh. Grabe yun. Ikababasag ng ulo mo, yun doon. Ganong katindi, bawal masage ang babae. Tingnan mo lang ng... Ganon. Kakaibang tingin lang. Ikamamatay mo, ibabasag ng ulo mo yun. Ganon ang patakaran sa amin. Tapos magsasalita ka ng gano'n lang. Hindi marami. Apakahigpit ng Magna Carta. Grabe yun Wow. Bawal. Kahit titigan mo lang dalaw, bawal yun. Nakakita ka, nakatitig ka. Pag nanasa, wala na. May kaukulang parusa yun. Boss, merong tinatawag na yung tatakalan kita. Yun nga. Anong ibig sabihin ng ganun? Ang takal kasi, doon ibinabase ang bawat kasalanan ng kakosa ng isang pangkat. Meron 5, 10. Depende sa ibibigay ng mga jury o ng advisor o ng commander o mayor. Ganon. Depende sa kasalanan. Anong ibig sabihin ng takal? Anong ibig sabihin ng isang takal, let's say? Isang takal, isang palo lang yun. Palo? Papadapain nyo, paluin. Parang paggawa nyo ng bawat kasalanan na yun. Grabe. Hindi ka naman para bigyan ng gano'n kung wala kang... Ano ibig sabihin isang kaban na takal? Ay, 50 yun. Malala na yun. 50 yun. Hahawakan ka nun. Merong nahihimatay. Grabe. Iyon naman, pagka ng agaw ng asawa, ang kakosa. Kakosa kita. May asawa isang kakosa natin, lumaya. Inagaw mo yung inasawa mo, asawa. Pagka nabalik ka, kahit 10 taon ka na, 20 taon ka na sa munti, iyon ang apela mo. Kahit wala pa rin yung nagre-reklamo, nalaman lang, may nakaalam. Grabe yun. Ganon ka-respeto kahit na namatay na halimbawa, namatay na yung taong inagawan. Ganon pa rin yun. Oo, kasi kahit na hindi na active sa pagiging Sputnik, alam nilang mitatak. Yan ang unang agaw sa asawa ng kakosa natin eh. Mitakal yun. Grabe yun. So, makikita natin sa kwento ni Bossing, mga kahombre ko, na actually, sobrang lalim pala ng pagiging Sputnik. Hindi tulad ng pinapalabas ng tao na ito na parang trip-trip lang ang pagiging Sputnik. Hindi sapat na may pera ka. Hindi sapat na ikaw ay sikat or whatsoever. Ang pinakamahalaga sa pagiging Sputnik sa ating naririnig ay ang tinatawag na respeto. At ang respeto
ilang taon yon bago mo makuha sa kwento ni Bossing dito. So, hindi siya madali, mga kahombre ko. So, in short, ang hirap at huwag tayong maniwala sa mga taong peke. Pangalawa na to ha. Una, Alpha Kappa Rho. Pangalawa, Sputnik. O, napapabulaanan na natin ngayon, mga kahombre ko. May nasabi siya, boss, na sa kulungan daw, sa piitan, siya daw madalas makipagtalian ng bewang sa bewang at naikipagsaksakan daw siya. Posible kaya yun, boss? Sinabi niya yan, ha? Actually, Sa sinabi dami niya. sa dami kong kulungan at sa tagal kong nakulong hanggang sa Muntinlupa, wala akong nakita. Na gano'n, nasaksakan. Meron akong nakasamahan, tiga Cavite, iyan ang kaso niya. High school sila, nagsaksakan, talian. Nakulong sa Munti, kakosa namin. Pero hindi sa loob. Hindi sa loob. Sabi niya sa loob eh. Sa loob kasi riot yun. Hindi, sabi niya, boss, sa loob daw sa city jail. Obviously, doon lang naman siya nakulong eh. Yun, Doon doon na. kasi saksakan agad, wala nang tali-tali, birahan kagad. Tapos sabi, may nakwento pa siya na madalas lumabas sa bibig niya na toothbrush daw na pinatulis, tapos yun daw ang panaksak. Is that possible? Ayawan ko lang sa amin kasi high-tech na eh. Baka nung panahon niya. Sa amin kasi high-tech na, 29, yung mga improvise na ginagawang matalas. Gano'n na sa amin. So walang, stupido yung toothbrush. Kasi, di ba, nito lang siya nakulong, boss eh. Nung unang panahon yun. Okay. Ang toothbrush, alam ko, ginagamit ang nakakulong. Baka, lalagay ng pulitas, yung mga nagtitrip na makakakos. Puta. Narinig ko na yan, boss. Ikinuwento na ng isang kakosa. Pero gagamitin pa sa laksak, pagtatawa lang kalaban mo. Apakahina naman ang pangkat niya, wala man lang kayong gamit. So, yeah. Narinig na natin tong kwento na to. Even si boss napatawa rin. Yan din yung kwento nung isa nating nung na-interview natin. Ibig sabihin, wala kayong gamit, pangkat nyo. Apakakawawa naman. Payabangan dito ka sa atin, sa Pilipinas. Payabangan. Medyo, sabihin natin payabangan. Hindi tayo nagpapahuli. Nagpapahuli. Kailangan tayo, may parol sila, kailangan sa atin, mas magandang baril, mas magandang granada, hindi pa, nung unang panahon siguro, yun nila, mga 50s, 60s. Grabe, Ay ngayon, high-tech na ngayon eh. Ano gumagamit ng toothbrush? Pangkuha na lang yun, panlagay ng bulitas na lang yun. Ang alam mo ko. Hindi, totoo eh. Sa tagal ko, sabi ko nila, 15 ako namuhay sa Munti, sa jail pa. Grabe. Sige. Maraming salamat, boss. Boss, saan mo nakasama si Norman Gusgusit? Pwede nyo ba kaming bigyan ng hint ng ginagawa niya doon? Kung sino ba siya doon sa tingin mo? Alam mo yun? Kwentuhan mo kami, boss. Ganito, nung nakasamahan ko siya sa Annex 2 sa building, sa Bikutan Annex 2. Ang balita doon, galing lang siyang Manila. City Jail, itinapon siya ron. Okay. Bakit kaya, boss? Anong ibig sabihin ng itinapon? Kasi pag tinapon ka, marami ro tulad namin. Sinuka kami, may mga pasaway. Oo, okay. Pagka pasaway ka, doon ka tatapon sa Bikutan. Kasi mas pangit yung Bikutan? Yun ba yun? Pinakamahirap na kulungan yun. Oh my God. Pinakamahirap yun. Tawag namin doon, kaming mga nangungulong dati, yun ang impyerno ng buhay namin. Ay, grabe. Sige. So, bilang nakasama mo siya, boss, ano yung style niya doon? Talaga bang may tira siya? Malakas siya talaga and all? Yan kasi alam ko, ang nakikita ko sa kanya, ka-wings ko siya. Wings yan kasi, wings by wings. 4 na pinto. Pinakamarami na 8, 7 sa isang room. Nakikita ko siya. Kasamahan siya ng isang kaibigan namin. Bata-bata siya. Yung kasi kaibigan namin yun, nakakaya ko namin, mabait yung batang yun, mabait. Lagi namin kuhan. Siya active kasi yun sa mga palaro, sa lahat ng kuhan. Hindi ko na mabanggitin ni pangalan. Wag na. Pero yung mga nakasamahan namin, kilala yun. Dahil basta't na... Mabigat yun, mabigat. Oo, may palaro, siya nakakalabas-labas yun. Kasi kami padlakan. Makakalabas lang kami pag maglalaro ng basketball. Kaya nga nag-aral ako ng ALS para makalabas-labas ako. Yung nakakabor yung lagi sa kuwan. Papalabasin kayo, 2 oras, wings lang, padlock. Yun, nakikita ko lang siya. Pagka lumabas yung taong yun, na medyo active, kasi kalaro ng mga empleyado, magaling maglaro yun.
kasamahan siya. Yun lang ang namin. Pero nakikita, lang kumukha sa kanya eh. Mga gutom doon eh. Pinagbabati siya, sigaw-sigawan siya. May naitulong kaya siya talaga sa inyo, boss? Ay, sa amin, wala. Okay. Wala naitulong? Bigas? Wala akong natikman. Kahit ano? Wala. Saan kaya siya tumulong banda doon? Sabi niya, tumulong daw siya. Hindi natin masabi. Nagbigay daw siyang bigas. Baka yung sa kasamahan niya ron sa wings nila. Oo, tama. Ganon. Kasi wings by wings. Hindi, sabi niya, buo daw, boss ha. Lahat, sinabi niya. Wala. Kasama ko siya ron, wala. Nakasama ko pa sa shelter, sinasabi niya si Julius. Yan, samahan ko pa mismo. Sa kawan. Ayun, mainam pa yun. Pagka Pasko, ginagamit nga lahat ng kasi doon, Pasko, isang paabot lang ang kailangan pag may okasyon. O gagamitin lahat ng pangalan namin, kukunin niya. Bibigay sa misis niya para kami kukuha lahat kami. Meron para sumaya lang yung Pasko at bagong taon namin. Wow. Wala siyang ginawang ganyan, boss? Sa pagkakaalam mo, sa inyo? pagkakaalam ko, wala akong natikman kahit na candy o tubig. Wala. Grabe. Wala. Ay, siya sabi niya, sila Ka Angel. Oo. O, katapat ng wings ko yun. Si Ka Angel, kilala ko yun. Kasi apat lang sila. Sabi ko, sila Mark Taguba kasamahan nun. Yun ang mga mabibigat doon. Okay. Minsan nakakasalubong namin siya kasi bihira lang yung mangyari yun. Pagka nagkasabay-sabay kami sa taas sa court, nakikita namin yan na medyo mabait naman yan eh. Nakayuko lang pag naglalakad. Medyo ganun na. Mabait naman ako. Nakayuko lang siya. Okay. Yun, hindi naman. Hindi naman, eto boss ha. Pagka babatiin mo, dire-diretso lang siya. Ganun. Padlakan kasi kami ron eh. Kaya bihira kaming magpangita. Pero pagka saning, kasi tatawag sa saning, bubuksan kami. For example, alas 7 hanggang alas 9 kami. Pero padlock yun. Doon lang kami sa wings. Nakalakad. So, doon mo lang siya nakikita, let's say. Tapos, meron siyang ka-speaking line. Ka-SL. Yung mga babae sa tapat kasi namin yung jail ng female. Okay. Ng bigutan. May nakapagkwento nga niya kasi na-interview ko yung pero babae. siya nung ka-SL. Yung ganun sila. Siya nag-uusap. Bawal kasi sumigaw doon. Kaya puro sign language. Sign language. Okay. Yun pala. So kahit paano, meron pala siyang ka-waste of time. Nakakuha siya doon. Libangan niya doon. Siguro, pampalipas oras, alam mo naman tayo ako. Tama. Inaabot-abutan din ako. Gano'n naman doon. Eto, mga kahombre ko. So, ngayon, si Bossing ay merong konting mensahe sa kanyang mga kakosa. O naging mga kakosa na nanunood sa'yo ngayon. Definitely, kilala ka nila. Pero sige, yan, boss. Mga kosa, pasensya na kayo. Andito ko ngayon. Ay, kasi sinabi ko lang yung karapatan natin sa ating pangkat. Parang lumiliit yung pangkat natin, baga gano'n ng nababastos. Kaya nagpa-unlock din ako. Pero si Kosang Norman, sana kung kakosa ka namin, konting respeto lang sa mga dapat tayo magbigay ng magandang halimbawa sa mga bagong papasok ng mga Sputnik. Kung talagang Sputnik ka, kailangan, alam mo naman, makakuha yan, maselan ang pamamangkat. Yun lang. So yun, mga kahombre ko, hanggang dito na lang po. Maraming salamat, Bossing, sa pagtanggap mo at pag-unlock mo. One love. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.